Daddy, kaagad na naimulat ng lalaki ang kanyang mga mata nang marinig niya ang malakas na pagtawag sa kanya ng anak. Bahagya pa itong napangiwi ng masilawan sa sinag ng araw na nanggagaling sa labas ng bintana ng kwarto nito. Napansin niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pak! It was just a dream. What is scene? Para talaga itong totoong pangyayari. Daddy, Gallery, are you crying? Are you having a nightmare? Palihim na napamura si Tyrone nang makita ang umiiyak na anak sa kanyang tabi habang hawak-hawak ang kanyang isang kamay. Napansin nito ang pamamasa ng kanyang mga pisngi at nakumpirmang umiiyak nga talaga ito. Baby, he whispered and immediately travels his hand to wipe those tears. Why are you crying, Daddy? He again asked. Nothing, baby. I'm just dreaming about something, he answered. What's that something, Daddy? Was it the monster that we had watched last night? His son innocently asked. Napangiti na lamang ito at ipinagpatuloy ang pagpunas sa mga luha ng anak nito. Ayaw niyang nakikita ang mga luhang ito galing sa anak ng dahil lang sa walang silbing dahilan. Where's your mama, Lira? Pag-iiba na lamang nito sa usapan. She left the house early because she has something to do daw po. She promised naman po na babalik siya mamaya. Luke explained. Napatango na lamang si Tyrone sa sinabi ng anak nito. Palihim itong napabuntong hininga upang pakalmahin ang sarili. Alam niyang panaginip lang ang pangyayaring iyon, ngunit kinakabahan pa rin siya. Are you hungry already, baby? Do you want Daddy to cook food for you? Wika na lamang nito sa anak. You're not busy today, Daddy, panigurado ng anak. Napangiti lamang si Tyrone sa tanong ng anak at marahang ginulo ang buhok nito. Pagkatapos ay kinarga niya ang anak pababa ng kama upang maghanda na ng almusal. Panay ang pagkukwento ng kanyang anak habang pababa sila ng hagdan. Hindi man niti lubos na maintindihan ang mga pinagsasabi ng anak dahil sa bilis ng pagsasalita nito, kung kaya't nakikitawa na lamang siya kung kailan tumatawa ito. Tahimik ang buong mansyon kaya't panigurado'y nasa labas pa ang ibang mga kasambahay nito at nagkakape pa. Halata namang maaga pa dahil maamog pa ang paligid sa labas ng bahay at malamig pa. Nang marating nila ang kusina, pinaupo niya kaagad ang anak sa upuan upang ipagtimpla ito ng gatas. Akmang kukunin na sana nito ang lalagyan ng milk powder nang marinig nito ang reklamo ng anak sa likuran. What are you doing, Daddy? Pagpipigil nito sa ama. Magtitimpla ng gatas. Daddy, you know that Luke didn't drink milk right. Don't like milk starting from now on, gumuso ito habang nakatungo. Natawa na lamang si Tyrone sa inakto ng anak. Ellie, do you say so? He joked. Because Luke is already 5 and he will turn 6 next year, Daddy. Big boys don't drink milk, they only want coffee, pagpapaliwanag pa nito. Man! Sino bang magulang ang gustong marinig ang mga salitang ito galing sa kanyang 5 taong gulang na anak? Ito pa naman ang kinaayawan ni Tyrone sa lahat, ang pagiging mature ng anak. Baby, even Daddy drinks milk. Alam mo bang hindi ka madaling magkakasakit kapag iinom ka nito? Bumagsak ang mga balikat ng anak na tila baka edad niya ang ama, of course, Daddy. I already knew that, sagot pa nito. Alam mo naman pala. Kids like you should drink plenty of milk. Tyrone chuckled. Yes po, but tila naubusan ito ng mga salita at itinaas ang paningin habang kinakamot-kamot ang baba. Palihim na napangiti si Tyrone sa anak. Tumalikod na ito at ipinagpatuloy ang pagtimpla ng gatas. Kahit ano rin naman ang sabihin ng anak ay papainumin niya pa rin ito. Matapos ang ilang sandali ay natapos na nito ang ginagawa. Milk is ready, anunsyo pa nito. Dinala nito ang 2 tasa at naglakad papalapit sa anak na ngayon nakaupo sa harap ng malaking hapagkainan. Nakabusangot pa rin ang mukha ng anak nito nang ilagay na niya ang tasa sa harap niya. What's with that face, baby? Tanong pa nito na tila wala siyang kaalam-alam sa inakto ng anak. Nothing po, he just answered. Umupo na ito sa tabi ng anak upang daluhan ito. Ginamot nito ang kutsara upang mahalo ng maayos ang kapeng ginawa nito. Yes, by the way, how's your school, baby? Tanong nito sa anak matapos nitong humigop ng kape. Fine, Daddy. Oh, I forgot to tell you something, natutuwa nitong saad sa ama. What is it? Nakangiting sambit nito sa anak. Teacher Maya gave me a 3-star yesterday because I'm very good daw po.
I also helped the classmate din po in adding numbers and writing her name. Masayang pagkukwento nito sa ama habang itinataas ang katawan sa upuan na siyang kinatataranta ng ama. Hey, baby. Slow down, natatawang wika ni Tyrone. Oh. Sorry po, I just can't help it po, paghingi ng paumanhin ng anak. It's fine. Anyways, you received 3 stars and you helped your classmate. You've done a good job, baby. At dahil dyan, bibigyan ka ni daddy ng regalo, masayang saad nito habang marahang hinahaplos ang malalambot nitong itim na buhok. Nanlaki naman ang mga mata ng anak nito na tila hindi inaasahan ang mga salita ng ama nito. Really, daddy, natutuwang saad nito. Tumango lamang si Tyrone dito, yes, baby. What do you want? He asked, not breaking the smile he's wearing. Oh. Anything will do, daddy, he replied happily. Then, Jollibee will do. Super, daddy. Thank you so much. Masayang wika nito sa ama at akmang tatalon galing sa upuan kaya mabilis itong nilapitan ng ama upang gabayan. You're the best daddy in the whole world. I love you, daddy, pasigaw na saad ng anak dito at mahigpit itong niyakap habang nakatayo sa upuan. Natawa na lamang si Tyrone at niyakap ito pabalik. I love you too, baby, he replied. God knows how happy he is, hearing those words from his son. Now drink that remaining milk, and then you will going to take a bath, wika nito. Sumunod naman kaagad si Luke sa sinabi ng ama. Hindi nito mapigilan ang pagngisi nang makita ang pagsunod ng anak nito sa kanyang mga sinabi. Hinawakan nito ang baywang ng anak upang hindi ito mahulog habang iniinom ang natitirang gatas sa tasa nito. Saktong naubos na nito ang iniinom nang dumagundong ang ingay na nanggagaling sa telepono niya na ngayon nasa sala. Binuhat nito ang anak at naglakad na patungo sa sala upang sagutin ang tawag. Ibinaba nito saglit ang anak pagkatapos ay sinagot na ang tawag. It came from the unknown caller. Inilapit nito ang telepono sa kanyang tainga. Hinintay nitong magsalita ang kabilang linya. Hello, Tyrone Hijo. Narinig nito ang boses ng ina ni Samantha sa kabilang linya. Tita, it's you, he replied. Tyrone, I called you because I want you to know that my daughter just got her consciousness back. Nanginginig na wika ng ina nito na tila ba kagagaling lamang nito sa pag-iyak. Ilang salita lang ang mga iyon, ngunit iba ang epekto sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya lubos maintindihan ang sarili, halo-halo ang kanyang nararamdaman. Isa na doon ang takot at saya. Saya dahil gising na ang kanyang pinakamamahal na babae at takot dahil may parte sa kanya ang iniisip ang bangungot na iyon. Really, tita, naiiyak na naman ito. Tila ba bumabalik ang mga pangyayari sa kanyang panaginip? Yes, Hijo, she confirmed. Pack this brain. Daddy, what's wrong? Naputol ang pag-iisip nito nang biglang magsalita ang kanyang anak na ngayon ay nasa tabi niya. Hindi nito alam kung ano ang maaaring isagot sa anak. Nalilito ang kanyang isip at nagwawala ang kanyang buong sistema dahil sa nararamdaman. Tahimik nitong ibinalik ang telepono sa mesa at lumuhod sa harap ng anak upang pantayan ito. Be baby, prepare yourself. We will going to visit your mommy in the hospital. She's waiting for you there. Pabulong nitong saad sa anak. Baka sa mukha ng anak ang nararamdamang saya nang bigkasin nito ang ina. That's great. I'm super excited, Daddy. Wait here po at maliligo po ako, natutuwang wika ng anak nito. Umiti na lamang si Tyrone habang nakasunod ang paningin sa anak na ngayon ay tumatakbo na patungo sa kwarto. Maya't-maya ay tumayo ito galing sa pagkaluhod at sinundan ang anak sa itaas. Sobrang aga pa naman para paligin niya ito. 7:00 na ng umaga nang marating nila ang ospital. Natagalan si Tyrone sa paghahanda dahil ayaw niyang magmukhang ewan sa harap ng mahal niya, gusto niyang magmukhang presentable sa harap nito. Kasaluluyan itong naglalakad patungo sa kwarto na kung saan naka-confine si Samantha, habang karga nito ang anak bitbit nito ang paboritong bulaklak ng ina na binili nila kanina lang. Ngunit habang papalapit sila ng papalapit sa kwartong leon, bumabalik na naman ang pakiramdam na kanina ibumabalot sa buong sistema ni Tyrone. Nais niyang alisin ang mga pangambang iyon, ngunit hindi niya maiwasan ang sariling kabahan. Napailing na lamang ito sa naisip. Nang tuluyan na nitong marating ang patutunguhan, tumigil ito sa harap ng pinto at ibinaba ang anak.
Palihim itong humugot ng isang malalim na hininga bago tuluyang kinatok ang pinto. Pak, hindi nito maiwasang mapamura sa sarili dahil sa naghurintadong puso nito na tila ba nalulunod na ang sarili nitong katawan. Mas tumindi ang nararamdaman nito nang makita ang pag-ikot ng seradura, senyales ng pagbukas ng pinto. Maya-maya ibumukas na ito ng tuluyan at bumungad sa kanila ang ina ni Samantha na maluha-luha habang malapad na nakangiti. Tyrone, kanina pa namin kayo hinihintay, nakangiting sambit ng ginang dito. Bumaba ang kanyang paningin at binati ng isang yakap ang kanyang apo. Pagkatapos noon ay nagsimula ng humakbang ang lalaki papasok ng kwarto. 3 hakbang pa lang ang kanyang ginawa, ngunit natatanaw na nito kaagad ang mahal na ngayon ay nakahiga sa kama nito habang kausap ang kaibigan nitong si Joy. Itinigil nito ang paglalakad at tinitigan ang nakangiting mukha ng mahal. Natatakot ito na baka, pag nakita siya nito ay mawawala ang saya sa mukha nito at mapalitan ng puot. He's not my husband, Mom. I don't want to see him. Madiin itong ipinikit ang kanyang mga mata upang pigilan ang mga iyon sa kanyang isipan. Kalaunay idinilat kaagad nito ang mga nang biglaang marinig ang boses ng anak na ngayoy masayang tinatawag ang pangalan ng kanyang ina habang tumatakbo papalapit dito. Napalunok ang lalaki sa nakita. Napansin ni Samantha ang batang papalapit sa kanya, kaya't kaagad siyang lumingon sa bandang iyon. Napansin pa nito ang panlalaki ng mga mata ng babae habang nakatingin kay Luke habang masayang tinatawag ito sa katagang mommy. Luke. Don't shout, sinubukan nitong pagsabihan ang anak ngunit tila wala itong marinig at nagpatuloy lang sa ginawa. Nang tuluyan na nitong marating ang kama ay pinilit niyang abutin ang kamay ng ina. Hindi naman kaagad nakakilos ang babae dahil sa gulat. Mommy, it's me, Luke. I'm so sorry po if didn't recognize you po. But now, Daddy told me that you are the mother and I am very thankful po na gising ka na po. Daddy and I want to thank God for answering to my prayers. Luke apologized. Parang napako si Tyrone sa kanyang kinatatayuan at hindi nito magawang kumilos papalapit sa mga ito. Nakatitig lamang si Samantha sa anak na ngayon inaluluha na habang hawak-hawak ang kanyang kanang kamay. Tahimik lang ang buong silid at tanging sagot lamang nito sa anak ang hinihintay. Ganoon na lamang ang panlalambot ng puso ni Tyrone nang makita ang pagtulo ng isang butil na luha na nanggagaling sa mata ni Samantha, kasabay noon ay ang pagtakip nito sa kanyang bibig gamit ang libreng kamay nito, oh God. Tanging sambit lamang nito kasabay ang pagkawala ng mumunting hagulgol. Samantha, mahinang wika ni Tyrone. Binalot ng kaba ang puso ni Tyrone nang mahuli niya ang tingin ng mahal. Hindi na ito halos makahinga dahil sa hinihintay na reaksyon ng babae. Hindi kaagad nakasagot si Samantha sa narinig. Nagulat ito sa ipinapakita ni Tyrone gayon, hindi niya inaasahan ang magiging sagot nito. Did he? Tila nabasa ang kanyang pag-iisip na iyon ni Tyrone at ngumiti ito. Bakit mo nagawang isakripisyo ang sarili mo, Sam? He questioned. Tyrone, hindi nito kayang sagutin ang mga tanong na iyon. Hindi pa siya handa sa araw na ito, hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Samantha, you should have told me about your problem. Hindi yung ganito. I feel like I'm no use. Nawala akong silbing asawa, ngayon ay tuluyan ng tumulo ang mga luha sa mga mata ng lalaki dahil sa nararamdaman. Wala akong kaalam-alam sa mga nagyayari. All I knew is you left me without giving me an acceptable reasons. I got angry, nabalot ang puso ko ng galit sa iyo. Hindi ko man lang alam na naghihirap ka na pala, he agonized as he faced down. Sobrang bigat ng nararamdaman ni Samantha nang makita ang pagsisisi sa mukha ni Tyrone. Basang-basa ang mukha nito ng luha. Inangat nito ang kaliwang karnay upang punasan ang luha nitong sunod-sunod na tumutulo. I'm sorry for being coward. Natakot lang naman ako na baka masaktan ko kayo. I'm very sorry for everything that I've caused to you. Samantha replied as she continued to wipe his tears. Hinawakan nito ang kamay ng babae na ngayon nasa kanang bahagi ng kanyang pisngi. No, you've done nothing wrong, he managed to say. Thank you, sunod-sunod na sambit ng babae habang nakasarado ang mga mata. No, thank you. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa'yo, Samantha. Please, let me, he said. Diniinan lamang ng babae ang pagpikit ng kanyang mga mata at marahang tumango.
Tila naglaho lahat ng bigat sa puso ng babae nang maramdaman nito ang mga labi ng binata sa kanyang noo. Nagtagal ang mga iyon ng mahigit 10 segundo. I love you, I always do, he then said. 5 araw na simula noong magising si Samantha. Nandito pa rin kami sa ospital. The doctor advised her to stay for at least 3 days. Sa loob ng 5 araw na iyon, masasabing kong nakakapanibago. I volunteered to took care of her so really can feel how she tried to avoid me. Naninibago lang ako dahil hindi ako sanay na ganito ang asawa ko. Tahimik lamang ito kapag nasa tabi niya ako, kapag naman kinakausap ko siya, minsan ay ngumingiti lamang ito o di kaya'y tatango. Sa loob rin ng 5 araw na iyon ay mas nagkalapit ang loob ng mag-ina ko, mas komportable na ang anak kong kasama ang ina niya, hindi tulad noong unang beses pa lamang silang magkasama. Kasalukuyan kaming nasa parke ngayon upang ipasyal siya, kasama ang anak namin. Pinaupo na muna siya sa salumpo na ngayon itulak-tulak ko. Nakabenda pa rin ang kanang paa at braso niya. Kanina'y kinuha na ng doktor ang benda sa kanyang ulo dahil iyon ang gusto niya, kaya't kailangan ng buong pag-ingat dahil naapektuhan ang ibang parte ng kanyang ulo. S decided to bring her in the place where we used to visit during her pregnancy. Hindi naman ganoong malayo sa ospital at sa kamahangin pa dito. Mommy, this is Dilly's favorite place po. Did you know guys? Biglang wika ng anak ko na ngayon nasa tabi ng ina niya. I love it every time he calls her mommy. Elise, baby, tanong naman ni Samantha dito kasabay ang marahang paggulo nito sa buhok ni Luke. Napangiti ako. Because I can play here. I can meet new friends. Luke answered joyfully. It's good to hear that baby Luke have many friends. Samantha commented. Indeed, Jihvai's son is really friendly unlike me. Yes, mommy. Having friends can make you happy and not lonely. Luke replied. That's right, baby. Be friendly, napangiti na lamang ako habang tulak-tulak ko ang salumpong ni Samantha. Siguro kung noon pa lang ay nag-isip ako ng maayos at inalam ang lahat, ay sana hindi ito mangyayari ngayon. Nagpatuloy lamang sila sa pag-uusap hanggang sa matapos ang usapang iyon. Namuo ang katahimikan sa aming tatlo ng ilang minuto hanggang sa marinig ko ang bahagyang pagsinghap ng anak ko. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ng anak ko. Oh, Daddy. I want ice cream. Daddy, please, bigla ang sambit ni Luke habang nakaturo sa mamang sorbetero hindi kalayuan. Baby, calm down. Baka mapano si mommy. Pagpipigil ko dito nang mapansing nakatukod ito sa salumpong ng kanyang ina habang walang tigil sa pagtalon. Tila napansin ito ang kanyang ginagawa kaya bahagya itong lumayo galing kay Samantha. Oh, I'm sorry, mommy. Didn't mean it paghingi nito ng paumanhin. No, it's fine, baby, bawi naman ni Samantha. Malapad namang napangiti ang anak ko nang marinig ang sinabi ni Samantha, pagkatapos ay lumipat sa akin na tila ba hinihintay ang sagot ko. Sa tuwing pumupunta kasi kami rito ay ice cream kaagad ang kanyang binibili. Minsan ko na nga itong napagsabihan dahil sumasakit na ang lalamunan nito dahil sa kakakain. I sighed. Ilang segundo ko ito tinitigan. I do really want him to stop but something inside me pushed me to get the wallet inside the pocket na ikinatuwa ng anak ko. Yehey! Daddy, thank you, Jihvai's son shouted in excitement as he handed the 20 pesos bill to him. I'm hoping that this will be the last time that you will eat ice cream, baby. Baka mamagay ang tonsils mo kakakain ng malamig, seryosong sambit ko dito nang kunin niya ang kwarta sa kamay ko. Oh! Promise, Daddy. I will drink plenty of warm water when we get home, masayang batid nito. Ngumiti na lamang ako dito at marahang ginulo ang kanyang buhok. You want me to accompany you? I suggested. No, Daddy. I'm big boy na po. And also, I don't want mommy to be alone here, sagot naman nito. No, I mean, we can go with you if you want us to. I chuckled. It's only few steps away from us, but Jim of overprotectiveness towards Eva's son suddenly came out. No, Daddy. It will only take 10 steps and tada. I will go back here. Luke explained. I really love how genius Eva's son is.
Nagpakawala na lamang ako ng isang malalim na hininga bago magsalita. Okay, but promise me to be careful, okay? Daddy and Mommy will be watching you. Don't go too far. I advised. Nakapikit ang mga matang tumango ang anak ko, narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Samantha. Okay, Daddy. Roger that, he attentively answered. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad patungo sa sorbetero upang bumili ng ice cream, aside. I guess, I have to prepare some warm water after this. Habang nakasunod ang aking mga mata sa aking anak na ngayon ay naglalakad papalayo da akin, narinig ko ang pagpakawala ni Samantha ng isang malalim na hininga. Luke is very kind. I'm so very proud of you, Tyrone. Pinalaki mo siyang isang napakabuting bata, mahinang wika niya, ngunit sapat na iyon para marinig ko. Lumaking isang magalang na bata si Luke. Minsan niya noong sinundo ko siya, naabutan ko siyang tinulungan ang guro niya sa pagbitbit ng mga gamit. Isa iyan sa mga bagay na pinagmamalaki ko sa anak natin, Sam, sagot ko naman dito. Umupo ako sa katabing upuan sa gilid ni Samantha, upang mas makita ko ang kanyang mukha. Nakangiti lamang ito habang nakasunod ang paningin sa masayahing anak namin na ngayon ay magiliw na nakikipag-usap sa mamang sorbetero. Napakasama kong ina, sobrang sama. Ang sama-sama ko dahil sa pang-iiwan ko sa inyo, sa kanya. Hindi ko man lang siya natabihan at napakalma sa mga oras na kinakailangan niya ang yakap ng isang ina. Napansin ko ang ilang mahihinang hikbi galing sa kanya, nang tingnan ko ito. Ganoon na lamang ang pagkataranta ko nang makitang umiiyak na si Samantha. Gusto kong magsalita, ngunit parang pati sarili kong dila ay umurong na. Noong araw na bitbit ko na ang maleta ko. Pakiramdam ko ay pinipiga ang puso ko sa sakit. Ayaw kitang makitang umiiyak ng dahil sa akin but still, I did. Nasira ko ang buhay nyo, ginawa kong miserable ang buhay nyo ng anak ko. Sinira ko ang kumpletong pamilya na sana'y mayroon si Bryluke, she continued. Naaalala ko na naman ang mga panahon kung kailan nawasak ako. Muntikan pang mawala sa akin ang anak ko dahil sa kapabayaan ko. Pakiramdam ko ay tutulo na ang mga luha sa mga mata ko maya-maya. Hindi naman ito ang tamang lugar para magdrama, ngunit hindi ko na yata kayang pigilan ang nararamdaman ko. Sa tuwing nakikita ko ang bawat luha na tumutulo sa mga mata mo, gusto kong saktan ang sarili ko. Kung sana maibabalik ko lang ang oras, itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko, she added. Siguro kung hindi lang ako nagpakaduwag. Sobrang saya siguro natin ngayon na aalagaan ko ang anak ko. Nabibihisan ko siya ng mga damit, nabibilhan ko siya ng paborito niyang laruan, napaglutuan ko siya ng paborito niyang ulam. She paused. Saglit itong ngumiti na tila iniisip niya ang mga bagay na iyon, ngunit kaagad iyong naglaho. Ang sakit lang isipin na, hindi ko man lang nagawa ang kahit isang bagay na iyon sa anak ko. Hindi ko siya nasubaybayan sa kanyang paglaki, nagpakawala ito ng isang malalim na hininga. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin para mapakalma ko siya. Iniangat ko na lamang ang aking kanang kamay upang hawakan ang kanyang isang kamay na nakatukod sa inuupuan niyang salumpong. Kahit ito man lang, sana ay mapakalma ko siya. I'm so sorry, Cheeks, patawarin niyo ako sa lahat ng mga nagawa ko, nasaktan ko kayo. I know, I don't deserve your forgiveness, but at least, give me chance. Isang pagkakataon para makabawi sa lahat ng pagkukulang ko, ang kanina ipinipigil niyang pag-iyak ay tuluyan ng kumawala. Tila nagwala ang buong sistema ko nang marinig ko ang kanyang pag-iyak. Itinaas ko ang dalawang kamay ko upang punasan ang mga luhang ngayon ay naguunahan na sa kanyang mga pisngi. I tried to calm her down, Samantha, you don't have to do that. I should be the one to do that. Tapos ka nang isakripisyo ang sarili mo para sa amin. Kaya kung sana ay nag-isip ako ng maayos, hindi sana hahantong ang lahat sa ganito. Please, stop crying, kinakabahang wika ko habang patuloy pa rin sa pagpunas sa mga luha sa kanyang pisngi. Inaasahan kong hindi na ito mangyayari kapag nagising na siya. Ipinangako kong hindi na siya iiyak sa sakit kapag magigising na siya, but I failed. Napatigil ito saglit at nanlalaki ang mga matang tiningnan ako. Umiti na lamang ako na tila ba nabasa ko ang kanyang iniisip. Joy told me everything. You sacrificed your life just for our own sake, Samantha. Kung alam mo lang, I really wanted to kill myself that day. You sacrificed everything but then let you suffer. I began.
I heard her gasp, Samantha, once is enough. You don't have to do everything for us, because you already did. I added. Hinawi ko ang ilang mga hibla ng kanyang mga buhok na tumatakip na sa kanyang namumulang mukha. Hindi ko na hinintay pang magsalita ito at ikinulong ko kaagad siya sa mga bisig ko. Ayoko siyang makitang umiiyak, lalo na ngayon at hindi pa ganoon kalakas ang kanyang katawan. Please, stop crying. I whispered as I gently planted small kisses on her hair while caressing them. Naramdaman ko ang marahan nitong pagtango niya habang nakasandal sa dibdib ko. I'm sorry, she managed to say. You're not sorry, okay? Calm down now. I comforted. Maya-maya bumalik na ang anak namin na may dalang ice cream. Kaagad naming inayos ang aming pag-upo, nakita ko ang mabilis na pagpunas ni Samantha sa kanyang mga luha. Daddy, Mommy. I'm back. I bought is chocolate-flavored ice cream, and it tastes really good. Magiliw na bati ng anak ko habang nakataas ang chocolate-flavored ice cream niya. It looks delicious, baby. Samantha commented. You want some, Mommy? Ivyson asked. Magsasalita na sana si Samantha nang unahan ko na siya. Baby, hindi pa magaling si Mommy diba? She's not allowed to eat such sweet foods, baby. I warned him. Napanguso naman ang anak ko. Alright, I'm sorry po, he answered politely. Paused. Saglit itong ngumiti na tila iniisip niya ang mga bagay na iyon, ngunit kaagad iyong naglaho. Ang sakit lang isipin na, hindi ko man lang nagawa ang kahit isang bagay na iyon sa anak ko. Hindi ko siya nasubaybayan sa kanyang paglaki, nagpakawala ito ng isang malalim na hininga. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin para mapakalma ko siya. Iniangat ko na lamang ang aking kanang kamay upang hawakan ang kanyang isang kamay na nakatukod sa inuupuan niyang salumpong. Kahit ito man lang, sana ay mapakalma ko siya. I'm so sorry, Cheeks, patawarin niyo ako sa lahat ng mga nagawa ko, nasaktan ko kayo. I know, I don't deserve your forgiveness, but at least, give me chance. Isang pagkakataon para makabawi sa lahat ng pagkukulang ko, ang kanina ipinipigil niyang pag-iyak ay tuluyan ng kumawala. Tila nagwala ang buong sistema ko nang marinig ko ang kanyang pag-iyak. Itinaas ko ang dalawang kamay ko upang punasan ang mga luhang ngayon ay nag-uunahan na sa kanyang mga pisngi. I tried to calm her down, Samantha, you don't have to do that. I should be the one to do that, tapos ka nang isakripisyo ang sarili mo para sa amin. Kaya kung sana ay nag-isip ako ng maayos, hindi sana hahantong ang lahat sa ganito. Please, stop crying, kinakabahang wika ko habang patuloy pa rin sa pagpunas sa mga luha sa kanyang pisngi. Inaasahan kong hindi na ito mangyayari kapag nagising na siya. Ipinangako kong hindi na siya iiyak sa sakit kapag magigising na siya, but I failed. Napatigil ito saglit at nanlalaki ang mga matang tiningnan ako. Ngumiti na lamang ako na tila ba nabasa ko ang kanyang iniisip. Joy told me everything. You sacrificed your life just for our own sake, Samantha. Kung alam mo lang, I really wanted to kill myself that day. You sacrificed everything but then let you suffer. I began. I heard her gasp, Samantha, once is enough. You don't have to do everything for us, because you already did. I added. Hinawi ko ang ilang mga hibla ng kanyang mga buhok na tumatakip na sa kanyang namumulang mukha. Hindi ko na hinintay pang magsalita ito at ikinulong ko kaagad siya sa mga bisig ko. Ayoko siyang makitang umiiyak, lalo na ngayon at hindi pa ganoon kalakas ang kanyang katawan. Please, stop crying. I whispered as I gently planted small kisses on her hair while caressing them. Naramdaman ko ang marahan nitong pagtango niya habang nakasandal sa dibdib ko. I'm sorry, she managed to say. You're not sorry, okay? Calm down now. I comforted. Maya-maya bumalik na ang anak namin na may dalang ice cream. Kaagad naming inayos ang aming pag-upo, nakita ko ang mabilis na pagpunas ni Samantha sa kanyang mga luha. Daddy, Mommy. I'm back. I bought is chocolate-flavored ice cream, and it tastes really good. Magiliw na bati ng anak ko habang nakataas ang chocolate-flavored ice cream niya. It looks delicious, baby. Samantha commented. You want some, Mommy? Ivyson asked. Magsasalita na sana si Samantha nang unahan ko na siya.
baby, hindi pa magaling si mommy diba? She's not allowed to eat such sweet foods, baby. I warned him. Napanguso naman ang anak ko. Alright, I'm sorry po, he answered politely. You should have seen your face, Sam. I laughed. Pipangit naman talaga yung gawa ko, you just said those things para bulahin ako. I chuckled upon hearing her words. She didn't really get what I mean. Lumapit ako dito at hinawi ang ilang hibla ng buhok niya, hindi naman basehan ang pisikal na anyo para magustuhan mo ang isang bagay. It is because you made it, my wife made this gift for me. Yiva, just staring at this bracelet you have made for me, I can feel the love that you've given to me since day one. I said and gently kisses her forehead. I love you, Samantha. I whispered. I missed calling her mine, pero pinapangako kong ibabalik ko ang mga bagay na minsang pinutol ko na. Soon, I will call her mine again. 3 days had passed. Kakauwi lang namin galing sa ospital. The doctor discharged her. Hindi naman matigas ang ulo ni Samantha at sinusunod niya ang bawat abiso ng kanyang doktor, kaya ngayon ay magaling na siya. Kailangan niya lang nitong ingatan ang bawat paggalaw dahil medyo sumasakit pa daw ito, ika niya. Kasalukuyan kaming nakaupo sa bakuran ng kanilang bahay. Didn't brought her to our house, kasi unang-una, ako mismo ang sumang-ayon at pumutol sa relasyon naming dalawa, kaya natural lang na umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinamahan ko muna siya dito sa kanilang bahay kasama ang anak ko, dahil umalis na naman sina tito at tita para asikasuhin ang iniwan nilang business abroad. Hindi naman umayaw si Samantha na ikinaluwag ng pakiramdam ko. I can't stay with her longer. Sobrang tahimik namin dito at tanging tunog lang galing sa laruang lang ng aming anak ang aming naririnig. Pasimple kong nilingon ang aking ulo upang makita ang mahal ko, nakita ko itong nakangiti habang nakatitig sa aming anak. She really do missed our son. I cleared my throat. Samantha, how's your leg and arm? Does it still hurt? I tried to break the silence between us. Napansin ko naman ang pagkagulat nito, mabilis itong lumingon sa akin at nailang nangumiti, hindi naman. I'm totally fine, tanging sagot lamang nito, pagkatapos ay kaagad na nag-iwas ng tingin. I bit na a lower lip, trying to think for a topic that we can talk about. I forgot to tell you this. Luke just got 3 stars from her teacher yesterday. I immediately announced. Talaga? I'm so proud of Esli baby. Didn't he tell me? I should bought him some gifts, she said. Ayaw naman talagang ipaalam ng anak ko sa kanyang ina ang tungkol doon dahil sabi niya isusurpresahin niya ang kanyang ina, but then broke the promise. Wala naman kasi akong ibang pwedeng sabihin kay Samantha. This was a part of his plan. He told me that he wanted to surprise you. I felt guilty for Luke, sambit ko pa na ikinatawa ni Samantha. Natawa na lang rin ako, I made her laugh. Pak, I'm so happy. It feels like win in a lottery draw. Mommy, you looked so happy. May I join you and Daddy? I heard my son ask. Hindi ako sumagot. Pakiramdam ko'y mapapasigaw ako kapag bubuksan ko ang aking bibig. Oh sure, baby. Come and sit here beside Daddy and Mommy, mahinhing sagot ni Samantha at bahagyang umusog palayo sa akin para paupuin ang anak namin sa gitna namin. Tumayo naman si Samantha upang alalayan ang anak namin na hindi abot ang upuan, saglit namang naghari ang nakakabinging katahimikan. Hey, Daddy. What is happening to your ear? It turned red as well as your cheeks. Are you sick, Daddy? Wala sa sariling nilingon ko ang anak ko. Nang ilipat ko ang tingin ko kay Samantha, sakto namang nakatingin ito sa akin na parang nagtataka. Nagkunwari akong naubo, no baby. I'm fine, I just felt something itchy in my throat. Pagsisinungaling ko dito habang patuloy pa ring minamasahe ang aking lalamunan. Oh! Mommy, Daddy's having cough. Mommy, what should we do? Jinvai's son weirdly asked while facing his mother. Natawa na lamang ako sa inasta nito, halata namang nalilang si Samantha sa akin. Oh, baby. The Daddy's fine, I think he just remembered something that's kinda, he is blushing. Samantha explained while caressing Ivi's son's chubby cheeks.
Oh, Daddy was just blushing. I thought he is sick. Luke said. Nakatitig lamang ako sa kanilang dalawa. Seeing them having bond together makes me complete. I stared at Samantha who's still busy talking to our son. She is indeed an angel. Whenever she smiles, it's like I have seen an angel in reality, and that's her. I love her, I love everything about her. Mommy, Mommy. I have something for you, I hope you would be happy for me. Luke yelled in excitement. Napatawa naman ako, alam ko naman na ang sorpresa, sabi niya. Napasulyap naman sa akin si Samantha. I both raised the eyebrows, she just shook her head and looks like she understands me. What is it, baby? I'm so excited, pagsabay naman ito sa anak namin. Lisa, I got the 5 stars po yesterday in school. I'm super happy because Teacher May told me, I'm one of her best pupils, natutuwang sambit ng anak namin. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi nito. Ganoon din si Samantha, I thought, you got 3 stars, she asked in confusion. Palihim naman akong napatampal sa aking noo. Who told you, Mommy? Luke asked in disbelief. Kaagad naman akong tumayo galing sa aking inuupuan na katabi ng anak ko. I'll go get some water first. I excused. Sisimulan ko na sana ang aking paglalakad nang biglang sumigaw ang aking anak, Daddy. You're a traitor. You promised me yesterday, Tival's son shouted. Natawa kaming pareho ni Samantha nang bigla itong tumakbo, papalapit sa akin, at inis na hinila-hila ang aking suot na pantalon. Kinarga ko na lamang ito at marahang hinalikan ang magkabilang pisngi nito. Tumatawa pa ako habang pinupunasan ang mumunting mga luhang lumalandas na sa kanyang mga pisngi. Hush now, baby. I'm sorry if Daddy broke his promise. I'm just too excited to tell it to your mommy, I'm sorry, baby. I apologized. Still, you lied to me. Luke cried. Nakatitig lamang ako sa tulog kong anak bago ko tuluyang sinarado ang pinto ng kwarto ni Samantha. Nakatulog ito dahil sa walang tigil nitong pag-iyak kanina. Halata sa mukha nito na galing sa pag-iyak dahil sa mamula-mula nitong mga pisngi at ilong, nagsisituloy ako dahil sa ginawa ko sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ako bago ilapit ang aking mga labi sa noo nito upang halikan. Pagkatapos ay tumayo na ako galing sa kama upang bumaba na. Lalabas na sana ako nang may isang bagay na nagnakaw ng aking atensyon dahilan upang matigilan ako. It's me. Sa isang drawer nito malapit sa pinto ay may nakalagay na litrato. Litrato ko noong high school pa lamang ako. Lumapit ako dito at kinuha ang litrato kong iyon. I remember this day. I was a part of varsity team when I'm still in Divay Middle School and I am just 15 years old that time. May sports event noon sa university, and so our team should join the sports event. Siguro'y doon din nagsimula ang ibang mga estudyante sa university na iyon na makilala ako. Maybe Samantha is one of them. Napangiti ako, nakahawak pa ako ng bola habang kinukuhanan niya ako ng litrato. Ang lago pa ng buhok ko dito, which made me really look like Divison. Hindi halatang lumana ang litratong ito, maybe she took care of this. Iginala ko ang paningin dito at napadpad ako sa likurang bahagi nito. And then, realized that there's something there. May nakasulat doon, at alam kong sulat kamay iyon ni Samantha. His name is Luis Tyrone Madrigal, suits him right. He is the first crush and definitely in the last. Others told me that he is choosy when talking about girls, but didn't mind them. What now? He is just the crush, he is the inspiration. He even looked at me once while he is dribbling the ball he's holding, kaso nga lang hindi ko natsyempuhan, but still, I'm happy because took this perfect shot of him. I swear, I'll treasure this picture forever. As I read the letter. Unconsciously, a smile was formed on his lips. How am I supposed to react? Should I jump? Should I thank her? Pack, no one can define any feelings right now. Bago pa man ako magtagal sa lugar na iyon, ay nagmamadali na akong lumabas sa kwartong iyon at bumaba na upang sundan si Samantha. Naabutan ko ito sa kusina na abala sa paghahanda ng merienda. Nilapitan ko kaagad ito. Hi! I greeted her as gently hugged her from behind.
I heard her flinched. Namiss ko talaga ang pagyakap sa kanya ng ganito. I missed her warmth, her scent, everything about her. Tyrone, anong ginagawa mo? I heard her ask. Hugging Isabel's wife. I answered. Narinig ko pa ang pagsinghap nito sa unahan ko, I mean, Isabel's future wife. I missed everything about you, Sam, malambing kong wika dito. Ako din, namiss ko kayo ng anak natin, pabalik naman itong sabi. Damn, where's the sweet voice fell in love with? Galit ba siya sa akin? Bakit hindi ko maramdaman ang pagmamahal sa kanyang sinabi? Napansin yata nito ang pananahimik ko kaya marahan nitong hinawakan ang mga braso ko at buong ingat iyong pinaglayo. Excuse me, tatapusin ko lang muna to, she excused. Dahil sa bigat ng pakiramdam ko'y hindi ko na magawang manlaban pa. Nakatitig lamang ako sa imaheng papalayo sa akin habang daladala ang hinanda nitong merienda. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. I can't take this anymore, Samantha, are you mad at me? Tanong ko kaagad dito habang nakasunod sa kanyang likuran. What? No, she answered immediately. Then Ivy, are you acting like this? Ellie, do you keep on ignoring me? Puno ng hinanakit kong batid dito. Mabilis namang inilagay ni Samantha ang pagkain sa hapagkainan at dahan-dahan akong liningon. I'm not ignoring you, Tyrone, she answered. Napailing lamang ako sa sagot nito, please, don't lie. I knew it, you tried your best to avoid my presence. Tell me, have I done something wrong? May nasabi ba ako, may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Sunod-sunod kong tanong dito. Umiti lamang ito at umiling, wala kang nagawang mali. She paused as she turned her back on me. It's me, she continued. Napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Don't understand her. What do you mean? I asked in confusion. Pansamantalang nagtaas-baba ang likod nito, hudyat ng kanyang malalim na paghinga. Maya-maya ilumapit ito sa akin nang may malungkot na ngiti sa kanyang mga labi, itinaas nito ang kanyang kanang kamay upang haplusin ang aking kabilang pisngi, ako ang may kasalanan dito, Tyrone. I just realized that, what have done is not forgivable, she sighed. I left you two in that house, without telling you anything. I'm such a foolish mother and wife to you and our son, let you suffer because of cowardliness. Good thing, Lara came and stand as the mother of my son. Honestly, as I watched you secretly. I'm envious to Lara because my son loves him, my husband took care of him, she continued. Tears slipped down her cheeks. I'm about to wipe it, but then she preceded me. Pakiramdam ko'y pinaghihiwa-hiwa ang aking puso dahil sa mga sinabi nito, Samantha, you have done nothing wrong. I managed to say. Umiling lamang ito at malungkot nang umiti that day when we talked. I realized that I shouldn't have asked for your forgiveness. Ang gusto ko lang gawin ay ang bumawi, kay kahit sa pagiging ina ko man lang sa anak ko, tuluyan nang nagsunahan ang mga luha sa kanyang mga mata. Don't see Revi, please. I begged. Nagsisisi naman ako sa mga pinagsasabi ko sa kanya noon. Didn't know the whole story. Ang akala kong ang mga nakita ko noon ay iyon na, hindi ko man lang inalam ang lahat. Don't say that. You've done nothing wrong to us, Sam. Inisip mo lang ang kapakanan namin ng anak mo, you sacrificed yourself. I regret everything I have done to you. Ako ang may kasalanan. It's too obvious, and still, I managed not to understand it kasi alam kong hindi totoo ang mga iyon. That day when you started to run inside our room and lock yourself, a hypothesis came out on my mind all of a sudden, but managed not to think of it. I remember that night, when you talked to our son and said those things that kept on bugging me. Tuluyan na akong naghinala, I want to ask you guys. Ellis, do you want to leave us? Napatigil na lamang ako sa pagsasalita nang maramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Damn, this emotion. I felt her hand held in my cheeks and gently wipe all the tears that keeps on coming out from envy eyes. I've just cried. After the long time, I let out my emotions. Please, don't see relay. I'm not worth your tears, Tyrone. Please, she said. Didn't answer her, instead, I'll wrap the arms around her waist.
Pinalibot rin nito ang kanyang mga braso sa aking lieg at niyakap ako ng mahigpit. Inilabas ko ang lahat ng emosyon ko habang nakayakap ako sa kanya. Gusto kong ilabas ang lahat ng emosyon na ito nang sa gayon ay mahimasmasan ang bigat ng aking damdamin. We stayed in that position for minutes. Kumalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya habang natatawang pinupunasan ang mga luhang lumalandas sa aking mga pisngi. Totoo nga ang sinabi nila. Kung may nararamdaman ka, iiyak mo lang hanggang sa mapagod ka. Pagkatapos ay magsimula ka ulit. Damn, I'm acting like Igay. I chuckled as I continued wiping tears. Stop saying that. Nilabas mo lang ang emosyon mo. Anong bakla doon, wika nito? Ibinaba ko ang aking mga kamay at tiningnan si Samantha na ngayon ay naluluha ring nakatingin sa akin. Thank you, tanging sambit ko lamang. Her forehead seized in curiosity. For what? She asked. For always giving me chances. I answered. Bahagyang kumurba ang mga labi nito at umiling. Stop apologizing, Tyrone. You haven't done something wrong. I should be the one saying sorry, sambit nito. Stop saying sorry too. You've done nothing wrong, saad ko naman pabalik. Nagpakawala ito ng isang malalim na hininga. Then, maybe let's stop apologizing each other. Can we, wika nito pagkatapos ay ngumiti. Nag-iwas naman ako ng tingin sa kanya nang biglang maisumagi sa isip ko, if we do, then stop ignoring me. I said in pleading tone. She just shook her head. I'm not ignoring you, she answered. Then what are you doing these past few days? Nakakunot ang mga noong sambit ko at bahagyang humakbang upang mas makita ko ang kanyang mga mata. Napansin ko ang paglunok nito pagkatapos ay nag-iwas ng tingin sa akin. Nailang lang ako sa'yo. Kasi, lumipas ang ilang mga taon, wala man lang akong maipagmamalaki sa inyo ng anak ko. I'm still the same Samantha who left. At ayokong sirain ang relasyon ninyo ni Lyra nang dahil lang sa gusto kong bumawi sa anak natin. Nakatungong sagot nito. So, all this time. Sa pagkakaalam ko ay galit siya sa akin, ngunit nagkakamali pala ako. No, you're not. You've changed, Samantha. You became more stronger woman, na kaya mong ang palalihin ang negosyo mo ng mag-isa. Wait, what are you talking about? What's with Israel relationship between Lyra? Napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Itinaas nito ang paningin sa akin. Sumilay ang isang malungkot na ngiti sa mga labi nito. She is your girlfriend, right? Naningkit ang mga mata ko at bahagyang ikiniling ang aking ulo. Girlfriend. I'm not having any commitment with someone. I admit, I'm mad at you for doing those things. But can't deny the fact that I still love you despite of what happened to us. So now, tell me. Who the heck told you that Lyra is your girlfriend? Napabusangot ang mata ko dito. In nothing. Damn, tell me, Sam. Hindi mo naman masasabi ang mga bagay na iyan kung walang nagsabi sa'yo. She persuaded. Wala, akala ko kasi totoo ang mga nakita ni Luke, she finally said. Napakunot ang noo ko. How come every son told her? Kung ano man yang iniisip, nagkakamali ka. Bibata pa ang anak natin kaya siguro, nagkakamali siya sa kanyang mga nakita. What did he told you? I caught her words. You and Lyra kissed, she admitted with her eyes downcast. I and Lyra what? I can't help but to yell in so much confusion. I don't remember anything. Isa pa, hindi namin kayang gawin ni Lyra ang bagay na yan. She have boyfriend and we're just friends. Huwag ka nang magalit, baka nagkakamali lang nang nakita si Luke. When did it happen? I asked. He just told me that you're drinking inside your minibar with Lyra. And he saw you kissing, she answered. Nag-iwas ako ng paningin upang alalahanin ang pangyayaring iyon. What the heck? Sa pagkakaalala ko, noong isang beses na sinundan ako ni Lyra habang nagpakalunod ako sa alak. Kinausap niya lang ako at binigyan ng abiso patungkol kay Samantha. That's it, nothing more happened. Lyra just did enter the minibar once. And as far as I remember, we just talked. That's it, nothing more happened. I explained. If my hands are trembling in nervous for Pete's sake.
I look like a boyfriend here who tried to defend himself from his girlfriend's accusation. I saw Samantha chuckled. You don't have to explain everything. I get it, and I'm sorry for the misinterpretation. She smiled and then held Dinah both cheeks with her soft hands. Because I'm trembling as back here. I don't want you to get mad at me. I don't want you to stay away from me just because of that damn misinterpretation. I answered. I'm sorry. Didn't mean to confuse you. Enough of that, I already understand everything, she said in a controlled voice. I heaved a sigh, all right. I'm sorry. I apologized. Now, can we eat these snacks prepared for us? She babbled. I'm about to nod in my head but then, I remembered something. About a while ago. I started. I'm not yet finished saying the words to her because of that damn commitment. Itinaas nito ang 2 kilay senyales ng paghintay nito sa aking sasabihin. Well, maybe you became more stronger. You can handle things on your own unlike the past. But I'm sure, you're still the old Samantha whom I fell in love with. The sweet, caring, lovely and my wife. I added. I heard something fell on the floor that made the whole system half awake. My eyes were still closed. I tried to move my body to face my back as felt the light came from the sun outside my room's window touches and my left cheek. But good thing my hair covers half of his face that protects the face from it. I forced my eyes to open it, but then it failed. My eyelids are more heavier than I expected. I'm really sleepy. I groaned silently as the face twisted when I again heard the weird noise coming from the outside. Kahit tinatamad ang buong sistema ko ay pinwersa ko pa ring idilat ang mga mata ko at iangat ang sarili upang tumungo sa labas ng aking kwarto. Ako lang naman ang mag-isa dito, wala din dito ang mga kasambahay namin dahil linggo ngayon at pinauwi ko muna sila. I don't remember myself letting someone stay here in our house. Sa pagkakaalala ko rin ay umuwi na kahapon ang mag-ama ko, ako pa nga ang naghatid sa kanila sa labas ng gate. I want them to stay with me here in the house, but Tyrone insisted. Hindi ko naman alam kung bakit. I silently and slowly turned the doorknob and opened the door. I then glanced down at our sala, leaving my body behind the door but then, I found nothing. I roamed the side to check if SY hypothesis is right before, should get panicked. Hello? May tao ba dyan? I tried to seek for an attention. No one answers me. I hear nothing but delay fast breathing. I let out a heavy sigh, nagmumukha lang akong baliw dito. Akmang lalabas na ako sa aking kwarto nang marinig ko ulit ang ingay na tila may gumagamit ng kaldero sa kusina. I unconsciously screamed. I immediately massaged his chest when felt in my heart skips a bit. Kung kanina'y mabilis ang aking paghinga, ngayon ay mas bumilis pa. Samantha! I gazed at the kitchen as heard a baritone voice came from there. I gasped in realization. Instead of answering him, I hurriedly ran towards the kitchen. Napalitan ng tuwa ang aking puso na kanina ibalot na balot pa sa kaba. Hindi ko na ininda pa ang muntikan ko ng pagkatumba habang ako ay nagmamadaling nagtungo sa kusina kung nasaan siya. Hindi ko maiwasang mapangiti ng tuluyan ko nang makita ang nakatalikod nitong imahe na ngayon ay nakatayo malapit sa kalan ng aming kusina na tila may niluluto. Tyrone, hindi ko man lang napansin ang kanyang pagpasok kanina. Alam ko namang pupunta siya dito ngunit hindi ko inaasahang maaga pa siya kaysa sa iniisip ko. Nanatili lamang ako malapit sa palamigan malayo sa kanya. Nakatitig lamang ako sa kanya habang abala siya sa paghahanda ng makakain. Good morning, love, he said sweetly as he continued preparing breakfast. Pakiramdam ko ay nang init ang magkabilang pisngi ko nang sabihin niya ang tawagang Leon. Ngumiti lamang ako dito, good morning. I replied and started to walk towards him while both hands are at the back of his body. You're just in time, I already finished preparing our breakfast. I'm about to go to your room, but you preceded me, he stated. Naalimpungatan lang ako kasi akala ko may magnanakaw dito. Hindi ko naman alam na maaga pala kayo ng anak natin,
Pagpapaliwanag ko dito habang nakadungaw sa kanyang nilutong ulam na ngayon inihain niya na sa mesa. I am not aware of him having the skills of cooking. Parang noon lang ay ako parati ang nagluluto habang siya ay prenteng nakaupo lang sa mesa at nagbabasa lamang ng dyaryo. I know what you're thinking. Bumalik ako sa aking ulirat nang marinig ko ang pagsalita nito. Well, as an answer. I learned to cook gisay myself, mahirap na at may anak pa naman ako. Minsan kasi ay umaalis si Lyra abroad to manage her business, kaya kami na lang ni Luke ang naiiwan, he explained. Nawala ang kanina ay mga ngiti ko nang marinig ko ang kanyang paliwanag. I wonder how my life would be if I choose to stay with them and fought my disease with them at my side. Masaya siguro kami ngayon at ako palagi ang nagluluto ng almusal para sa kanila. Ako yung naghahanda ng unipormeng susuotin nila. Dahil sa aking pag-iisip hindi ko na malayang nasa harapan ko na pala ito, hindi maalis sa mga labi nito ang ngiti na kanina pa nakaguhit sa kanyang mga labi. Hindi ko maiwasang lunukin ang sarili kong laway nang titigan ko ang kanyang mukha. He is still envy Tyrone. The way he smile, the way he looks at me and the way he holds me. Aknang ibubuka ko na ang aking mga labi upang magsalita nang bigla nitong inilapit ang kanyang mukha sa akin at masuyong inangkin ang aking mga labi. Those strange feelings felt before suddenly came back to me. Kalaunay, unti-unti ko nang ipinikit ang aking mga mata upang tugunin ang bawat pagkilos ng kanyang mga labi. Naghuhurumentado na naman ang aking puso sa bawat haplos na kanyang iginawad sa akin. Napahawak ako sa kanyang kamay na ngayon nasa aking baywang na at minamasahe ang parteng iyon. Habang ang isa naman ay nakakawit na sa kanyang batok upang mas idiin pa ang paghahalikan namin. Sa tuwing dumadampi ang kanyang matatangos na ilong sa aking pisngi, nawawala ako sa aking sarili. Namiss ko ang pakiramdam na ito. Namiss ko ang pakiramdam na mahalin at angkinin ng isang Luis Tyrone Madrigal. Isang halinghing lumabas galing sa aking bibig nang maramdaman ko ang marahang pagsipsip nito sa aking pang-ibabang labi. Damn, Samantha. You're giving me a hard time, he suddenly commented as our lips departed. Ipinagdikit nito ang aming mga noo, kaya kitang-kita ko kung paano ito ngumiti habang nakatitig sa akin. I really missed you, and really wanted to own you like how you used to do before. But is it? God knows how I promised not to make love to you even if it can kill me big time. I want you to be my wife again, he whispered and then planted some kisses on his face that made me giggle and tickle. You know how much I love you, Tigay, and you already knew the answer once you were going to ask me. I whispered back. I love you, he said. I love you too. I replied and smiled. We stayed in that position for minutes until I noticed something lacking. Where's Luke? I asked him. I can't still utter my son's name directly because I used to call him Brian. I love calling him Brian. Oh, I forgot to tell you. Maaga kaming pumunta dito dahil nalaman kong umalis kagabi ang mga kasambahay niyo dito para umuwi muna. Well, I already told our son about this and he agreed, but I'm having a hard time waking him up. So I decided to bring him here while he is still asleep. He's currently in your guest room where he slept last day, he explained. Napaan na lamang ako sa sinabi nito. Sana, sa kwarto ko na lang. Saad ko pa. He smirked. I don't want to disturb your sleep. Alam ko naman kasing matagal kang nakatulog kagabi, at saka, mahirap katabi sa pagtulog si Luke. I'm telling you, he can do something that can surely distract your trip to your dreamland, he joked. I laughed upon hearing those words. Didn't know, Vivi's son was like me. I was like that, when was still in childhood and stopped when finally became Mrs. Madrigal. Mahirap na at malaki pa ang galit sa akin noon ni Tyrone. It was so hard to force your sleeping habits to stop, hindi nga ako makatulog ng maayos noon dahil baka magalit si Tyrone sa akin. Yes, the way, stay here and I will call our son, pag-iba nito sa usapan. Tumango na lamang ako dito, kaya nagmamadali na itong umalis sa harapan ko upang gisingin ang natutulog pa naming anak. Lumipas ang ilang minuto at bumalik na si Tyrone habang karga-karga, ang anak namin na ngayon ay nakasandal sa kaliwang balikat ng kanyang ama. Baby, wake up, rinig kong pagtawag ni Tyrone sa aming anak.
Lisa, I don't want to. I'm still sleepy. I heard Vision said. Napangiti ako nang makita ko ang mukha nito nang bahagyang kumilos si Tyrone. Inangat ko ang isang kamay ko upang haplusin ang malagong itim na buhok ng anak ko. Good morning, baby. I greeted him. Good morning, mommy. But still, I'm sleepy, Vision replied weakly. I chuckled upon hearing his defending himself. Son, wake up already. Mommy and A are already hungry, do you want us to have an ulcer? Tyrone tried to convince. Luke just shook his head as an answer. Then, you should open your eyes and eat with us. Mommy is waiting for you and she is already hungry. You don't want mommy to be sick, right? Dagdag pa nito. Tumango lamang ang anak namin bilang sagot. I forced myself not to kiss him at baka mas lalo pa itong magpapalambing. Come on, baby. It's not healthy to wake up late. That's not good for our health also when you're not eating your breakfast. This time help Tyrone. Lumipas ang ilang segundo at narinig namin ang malalim nitong paghinga. Fine, but in one condition, a grin formed on his lips. Nagkatinginan naman kami ni Tyrone sa sinabi nito. What is it, baby? He asked. Simple. Mommy and Daddy will kiss in both cheeks, he said and then smiled again. Napahinga na lamang kami ng maluwag ni Tyrone. Akala ko pa naman ay sobrang hirap ng ipapagawa nito, nakakakilabot kasi ang ngisi ng anak ko. Dahil nga gutom na kami, sabay naming hinalikan ang anak namin sa pisngi nito. Bahagya pa akong natawa nang makita ang kinikilig nitong mukha, habang ginagawa namin iyon, ngayon ko lang nakita ang katangiang ito ng anak ko. Ilang sandali pa, ay unti-unti nitong iniangat ang sarili at nag-inat na parabang biglang naglaho ang kanyang antok. I'm wide awake, he announced while still wearing the biggest grin. Napalitan ng tawa at impit ang kanina ay masarap na gising ng anak ko nang bigla itong kiniliti ng ama, at dahil nga karga-karga ito ng arma, wala itong takas. Tawa lang ako ng tawa habang pinapanood sila. Tyrone seems to be the best father to his son. Maya-maya, tumungo na kaagad kami sa dining table upang kumain. Marami-rami rin ang mga niluto ni Tyrone, at kahit tingnan lang ito'y matatakam ka na at magugutom. Nasa harap ko ang mag-ama ko ngayon, no, I swear. I'm fine here. I insisted. Ginusto kasi ni Tyrone na umupo ako sa tabi nila ng anak namin but refused. Gusto ko kasing makita kung paano niya inaalagaan ang anak namin. Gusto kong malaman kung paano alagaan ang anak namin. May ayaw ba siya, o kung ano ang paborito niya? Fine. Here, eat this. I tried the best to cook that. But looks like, I cannot surpass your skill, he offered me his dish. Nagsandok ito ng ulam at inilagay iyon sa akin plato. Ano to? I asked. Well, that's your specialty ulam adobo but with a twist. I put some thrill on it, he chuckled. His mouth formed an O shape as I heard him explaining. I used to cook him an adobo years ago because he told me that it's his favorite dish. Well, this is what I wanted since then. A happy and complete family. A loving husband and a sweet son. I'm contented. Although I'm not the perfect wife and mother, they still accepted me. Pagkatapos niyang magsalita ay nagsimula na kaming kumain. Para akong baliw dito na nakangiti habang nakatitig sa mag-ama na nasa harap ko habang tinutulungan ni Tyrone ang anak na hiwain ang ulam nito. Daddy, are you sick? My son asked. Elvi would I? No, I'm not, son, he answered. Look at your eyes, Po. It tells everything, Daddy. Are you okay, Daddy? Napaangat ako ng paningin nang marinig ko ang pag-uusap nila. I'm all right. Daddy is strong, right? Tyrone replied. He raised his both hands and showed his biceps. I chuckled. Pero nang inilipat ko ang aking paningin sa kanyang mukha, napansin ko na tila hindi mabuti ang pakiramdam nito. His eyes were sleepy, that tells everything he really felt. Parang hindi naman siya ganoon kanina. You should let yourself come here too early. You're sick, T.I.D. I stated. Umiti lamang ito sa akin, I'm fine. I swear, he said weakly. Mommy, should we call a doctor? Tanong ng anak ko.
Halata sa mukha nito ang lubos na pag-aalala sa kanyang ama. Enough, cut the crap. Just continue eating. Tyrone stopped us. Baka sa mukha nito ang inis, ngunit mas nanaig pa rin ang hina sa mga ito. Ipinagpatuloy na lamang namin ang pagkain. Tahimik lamang kaming kumain at tanging ang ingailang na nanggagaling sa kutsara at tinidor ang maririnig. 8:00 na nang ihatid ako ni Tyrone patungo sa cake shop ko. Gusto ko sanang manatili muna sa tabi nito at alagaan siya, ngunit nangako rin kasi ako sa mga kasamahan ko dito na babalik na ako. Wow! I missed being here already. Luke commented. You can visit us here though, baby. I will give you your favorite mocha cake. Ngumiti ako dito at marahang pinisil ang pisngi ng anak kong nasa likuran namin. Ngumuso lamang ito, but I have something to do, mommy. I'm busy, but I swear, next time I will going to come with you here, he worriedly said. You have work? I tried to joke. He seemed serious when he said that he is busy. I chuckled. Nope. But I have something to do. Tatanungin ko na sana ito kung ano ang bagay na kinaabalahan niya. And it is a big secret, he continued. Napailing na lamang ako. Are you sure your body can manage? Tumango lang ako sa tanong may Tyrone while still wearing the smile my son gave to me. Just call me when you feel something not good, okay, he worriedly said. Yes po. Joke. He just laughed. Using his right hand, he gently held me nape as he guided my head towards him. He gave me a long and sweet kiss on my forehead. Napangiti ako. How I love this feeling being kissed in by love. Oh. Me too, and my son yelled excitedly. Sabay kaming napatawa sa anak namin na ngayon ay gusto pang sumali, come here. I widely opened the arms, lumapit ito sa akin at niyakap ako. I kissed him on his cheek as I hugged him tight. Enough of that. Someone is jealous here. We both laughed when we heard Tyrone complained. Oh, Daddy. You can't own, Mommy. Well, maybe years ago. But now that I am here, you cannot do that. Yunvai's son shook his head. Tyrone sighed in defeat. Yes, baby, he surrendered. Maya-maya inapuno na naman ang kotse ng tawanan namin. Ilang sandali pa ay tuluyan na akong nagpaalam sa kanila at lumabas na sa kotse upang tumungo sa cake shop. Nanibago ako sa aking nakita. Puno ang buong paligid ng mapupulang bagay at may mga nakasabit na maliliit na puso sa bawat sulok ng cake shop na para bang mayroong nagselebrar ng Montsari o di kaya'y anniversary dito. Napahanga ako sa galing ng mga kasamahan ko. Ma'am Samantha, good morning po. Welcome back, nagulat ako sa sabay nilang sigaw. Natawa pa ako nang makita silang lahat sa counter area, habang hawak-hawak ang malaking tarpaulin na may nakalagay na Welcome back Miss Samanthal na mailarawan ko pa sa tabi nito. Oh my God! Thank you! Maraming salamat sa inyo. Salamat at nag-effort pa kayo, masayang sambit ko sa kanila. Naku po, ma'am. Kulang pa nga po yan kaso nga lang sinabi po ni Ate Maribeth na ngayon po kayo darating. Di na namin ipinagpatuloy, masayang sagot naman ni Lisa. Napakagat ako ng aking pang-ibabang labi upang pigilan ang pagluha. They're not just my employees, they are also my family. Matagal na panahon kaming nagkasama at masasabi kong nakakagaan sila ng pakiramdam. Lumapit ako sa kanila at isa-isa silang niyakap. Hi, Kevin. Luwag-luwagan mo kaya yung pagyakap ko dyan kay Ma'am Sam. Baka mabinat yan, kagagaling pa naman niya na discharge, pagalit na wika ni Catherine na nasa tabi ni Lisa. Sana miss ko siya. Saka, sabihin mo na kasing nagsiselos ka lang. Pakipot ka pa, sagot naman ni Kevin dahilan upang mapuno ng tawanan ang buong cake shop. Ay. Mukhang may mabubuong love team dito ay Kevin, Catherine. Invite nyo kami sa kasal nyo ninang ako, malokong kansyaw ni Lisa. Umirap lamang si Catherine dito at ipinag-cruise ang mga braso nito as if. Holler! Hindi ko type ang mga bakla paglaban nito. Hindi raw. Bakit ka ba galit na galit kapag lumalapit ako sa ibang mga babae? Paglaban pa ni Kevin na tila ba ginagalit si Catherine. Napuno na naman ng kansyaw ang buong silid sa sinabi nito.
Nakisabay ako sa kanila. Hindi ko naman inakalang babae itong si Catherine, ni minsan kasi ay hindi siya nagpapakita ng interes sa mga lalaki, lalo na kay Kevin na tila ba isinumpa niya na dahil sa inis dito. Nagsimula na kami sa pag-ayos ng mga bagay ng mag-alas 10 na. Dahil sa nawili kami sa pagkukwentuhan ay nakalimutan na namin ang oras. Ngayon ay alas 5 na ng hapon. Kahit gabi na ay maililan pa rin ka costumers ang bumibili dito sa amin. Till next time, ma'am. Please, have your visit here next time. As politely said as gave the cake ordered Givi the lady in front of me. Umiti lamang ito sa akin at nagpaalam na rin. Nang tumalikod na ang costumer ay ibinagsak ko ang aking katawan sa upuan sa likuran ko at marahang hinilot-hilot ang aking kanang braso at ang aking kabilang paa nang makaramdam ako ng kirot sa bahaging iyon. Sabi na kasing, wag po muna kayong magtrabaho ma'am. Hindi pa po kaya ng katawan nyo, baka mabinat po kayo. Rinig kong wika ni Lisa na hindi ko na malayang nasa tabi ko na pala. Hindi naman masyado, Lisa. At saka, nag-enjoy naman ako, palusot ko pa. Kahit na po, ma'am. Hindi po maganda sa kalusugan nyo iyan ikigit pa ni Lisa. Ninisyan ko na lamang ito, you don't have to worry, Lisa. I'm totally fine. Siguro ay nasobrahan lang ako sa pagkilos kaya ganito ang nangyari. I try to lighten up the mood. Sabihin niyo na lang po sa akin kapag hindi niyo na po kaya, ma'am, tanging sambit na lang nito. Tumango na lamang ako. Alam na rin kasi ni Lisa na wala na siyang magagawa kapag ginusto ko ang isang gawain kahit pa ayaw niyang gawin ko iyon. Dali-dali na akong tumayo nang bigla naming marinig pagtunog ng hanging doorbell, senyales ng bagong dating naming costumer. Sinuot ko na naman ang malaking ngiti sa labi ko ganoon naman si Lisa nang makaharap namin ito. Hi, ma'am, good afternoon, welcome to Brain the Patisserie. I greeted her. Oh, may get and round dark chocolate cake, sambit ng babae. Tumango naman ako sa sinabi nito, sure, ma'am. Do you have something to be added? I asked the lady. Oh, can you write something at the top of the cake? It's for the baby's birthday, she requested. Oh sure, ma'am. Here's the paper, kindly write your son's name here, ma'am. Buong galang kong wika dito kasabay ang pag-abot ng maliit na papel at isang ballpoint pen sa kanya. Habang hinihintay ay narinig ko na lang ang pagtunog ng cellphone ko sa bag ko. Sinabihan ko muna si Lisa na siya muna ang bahala sa kanya at sasagutin ko lang ang tawag at baka importante iyon. Hinalungkat ko ang mga gamit ko sa bag ko, hindi naman ako nahirapan sa paghanap at kaagad ko itong nakita. Gumuhit na naman ang isang ngiti sa aking mga labi nang mabasa ko ang pangalan ng lalaking kanina palaman ng puso't isip ko. Sinagot ko kaagad ang tawag. Hello, Chisay. I started. Bahagyang napakunot ang noo ko nang mapansin ang pagkagulo sa kabilang linya. Hello. I repeated when hear no answer. Mommy, natigil ang buong sistema ko sa pagkilos nang marinig ko ang pag-iyak ng aking anak. Baby, what's wrong? Lelvi, are you crying? Are you okay? Wait, where is your daddy? Bakit ikaw ang tumawag sa akin? Sunod-sunod kong tanong dahil sa sobrang pag-aalala ko. Mommy, si daddy po. He paused as he let his sobs come out before continuing. What? What happened to him? He's not feeling well po. I got shocked when he lost his consciousness. Mommy, my son cried. Nanginginig na ang buong kalamnan ko dahil sa nervyos. Oh what? Oh where are you? Sino ang kasama nyo? Nautal na ako dito at hindi ko na masyadong mabigkas ng maayos ang mga salita. Lolo, Lola, Mama Lira, the maids and that's all po. Umiiyak pa ring batid ng anak ko. What? Didn't know makakauwi na pala sila? Bakit hindi man lang nila ako pinaalam? Pwede bang ibigay mo muna kay Lola ang phone, anak? I requested. Sumunod naman kaagad ito. Anak, si Tyrone. Inaapoy ng lagnat, kinakabahan nga kami nang biglaan na lang siyang mawalan ng malay kanina. We tried to bring him to the hospital but he doesn't want to, wika naman ni Mommy. Mommy, papauwi na po ako. Pagpapaalam ko na lang dito at mabilis na ibinaba ang tawag pagkatapos ay dali-dali itong inilagay sa bag. I excused myself to Jim's staff. I explained to them everything.
Mabuti na lamang at sumang-ayon na kaagad sila. Jeez! I whispered in disbelief upon remembering this car. Nga pala at hinatid ako kanina ni Tyrone dito. Now, paano ako makakarating ng mabilis? Kaysa magsasayang lang ng oras na pangaralan ang sarili, naglakad na lamang ako at nag-antay ng masasakyang taxi. Mabuti na lamang at hindi ako natagalan dahil mayroon kaagad ang dumating. As I reached our home, I immediately go out from the taxi. Kung hindi lang sana ako nininervyos, siguro'y kanina ko pa nararamdaman ang sakit ng kalamnan ng paa ko. Nang makapasok na ako sa loob ng mansyon, sinalubong ako ni na Mommy. Mom, where is he? I asked immediately. He's at the guest room with your son, baby, my father answered. Mabilis akong sumunod sa mga sinasabi nito. Napansin ko ang pag-aalala sa mga mukha nila. Akmang patitigilin ako ni Daddy sa paglalakad ng pigilan ito ni Mommy, hindi ko sila maintindihan. Nang makapasok na ako sa loob ng guest room. Tumambad sa akin ang balot na balot sa kumot na si Tyrone habang ang anak ko ay nasa tabi nito. Mabilis akong tumakbo palapit dito, Tyrone. I called in a worried tone. Mommy, my son cried. Hush baby, Daddy just needs some medicine and he will be fine. I comforted Luke. Akmang idadampi ko ang likurang bahagi ng aking palad upang sana ay pakiramdaman ang init nito, ngunit mabilis nitong hinawakan ang aking kamay at mahigpit iyong hinawakan habang nanatili pa ring nakapikit ang mga mata. Tisay! Anong masakit sa iyo? I worriedly asked. He just shook his head as an answer. I heaved a sigh. Okay, kukuha muna ako gamot. No, he huskily said. Mas lalo lamang nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko. But you need to para gumaling ka agad, he stopped me again. I don't want medicines, his face twisted that made me more worried. Then what do you want? Soap. Hot water, naiiyak na ako dito dahil sa sobrang kaba. Napansin siguro ito ng anak ko dahil nanlaki ang mga mata nito na tila ba hindi inaasahan ang pangyayaring ito. Isa lang naman ang gusto ko, he muttered. Napilitan naman akong ilapit ang aking tainga malapit sa kanyang mga labi. Just one thing, he whispered. Tell me, what is it? I asked. Just. I waited for his answer. Nanatili lang ang posisyon ko habang hinihintay ang karugtong ng kanyang sasabihin. I felt something tickles in the ear. Not even knowing that grin he's already wearing. Your sweet yes, will do, he then continued. Bago pa man ako makapag-react, narinig ko na ang malakas na hiyawan ng mga magulang ko, ni Lyra at ang mga maids namin na hindi ko inaasahan ang maagang pagbalik. I flinched. Inilayo ko ang mukha ko dito at umayos ng pagtayo sa harap nito. He is already laughing like nothing happened as well as Eve's son. Naiiyak na ako dito habang nanatili pa ring nakatayo dahil sa samot-saring nararamdaman. Maya-maya naramdaman ko ang mainit na mga bisig ng pinakamamahal kong lalaki habang marahang hinahaplos ang aking buhok. Hush now, Sam. I'm sorry, I scared you, he chuckled. Mommy, I'm very sorry too. Daddy planned everything, my son apologized. Maya-maya ay kumalas na ako sa pagkakayakap ni Tyrone. Napansin ko ang pagtawa nito habang inaayos ang aking buhok na ngayon nakikisabay na rin sa aking mga luha. I'm sorry, love, he again sobbed. Samantha, I know I hurt you many times. I am not the perfect man nor husband, but promise to do everything for you and our son. I will not commit anything that can surely hurt you. Samantha, I once broke our own marriage just because of carelessness. But I'm going to make sure that I'm also the one who will bring its pieces again. I regretted everything I have done to you. Mas lalo lamang akong napaiyak nang makita ko ang dahan-dahan nitong pagluhod habang bitbit ang maliit na kulay pulang box. But this time, I'll make it up to you. Samantha, I want you to be mine again. Please, let me replace your surname with mine. Will you marry me? He smiled as he opened the box. I cried in so much happiness seeing that silver infinity ring with petite diamond side stones. The glimmering diamond that were placed at the center of the two infinity says how expensive it is. Just staring at that infinity symbol, I ended up sobbing.
Oh God! I can't believe this. Luis Tyrone Madrigal is kneeling in front of me and offered me marriage. This is Dino's dream. To be loved by this man in front of me. I heard them, shouting yes in chorus. I chuckled. Inilipat ko ulit ang paningin ko sa ngayon nakaluhod na lalaking pinakamamahal ko. I held his cheeks with by both hands. You already know the answer, Tyrone. You don't have to ask me. You know how much I love you since the day we first met. I replied. Before he could utter his words, I preceded him. Yes, Tyrone. I am willing to be your Mrs. Madrigal again. I answered. And beside that, I can see how those precious tears come out from his eyes and roll down his cheeks upon hearing the answer. He smiled in victory as he immediately pulled out the ring from the box and slowly inserts the ring in the ring finger. Just can't believe this day will going to come. It was like my dream to be in this situation with this man in front of me. I'm sorry minahal kita, I said. I'm sorry nagpakasal tayo, I continued. I'm sorry kung dumaan ako sa buhay mo, di. I'm so sorry if I felt alone that time to the point na malasing ako at di ko alam ang gagawin ko, di. I'm sorry I was born to love you, I said, and let my tears out. Arf! Tyrone, nasasaktan ako. Please, tama na, I screamed in pain felt. Umiyak ka, di pa rin kita kakaawaan at mas lalong di kita patatawarin. Once upon time, I committed myself to the man truly loved in the wrong way. I hurt him, made him suffer. Pinutulan ko siya ng kalayaang piliin ang ninanais niyang dalhin sa altar. Alam kong hindi pa siya handa sa mga oras na iyon sa pagpapakasal, ngunit heto ako at nagpakadesperada dahil sa pagmamahal ko sa kanya. I let him do whatever he wanted, just for him to forgive me. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit nakahawak sa kulay puting mga rosas. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, tila ba kinakabahan ako nang makita ang maraming tao sa loob ng simbahan habang natutuwang sinusundan ang mga maliliit flower girls na ngayon ay naglalakbay sa harap ng altar. Bahagya akong napakagat ng pang-ibabang labi ng namalayang, ako na lang pala ang nandito sa labas ng pinto ng simbahan. Ngayon ay mas naaaninag ko na ang mga taong tutok na tutok pala ang atensyon sa akin, lalo na ang lalaking nasa pinakadulo ng pasilyo. Napangiti ako. Maya-maya ay dahan-dahan akong humakbang papasok ng simbahan, habang nanatili pa rin ang paningin sa lalaking mahal na mahal ko na ngayon ay nakangiting nakatingin sa akin. Hindi ko masyadong makita ang kabuuang ekspresyon nito dahil nakasuot ako ng belo. Not sure if you know this. But when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one end. And my life had found its missing piece. I can't merely describe in the feelings right now. Hindi ito katulad noong kasal namin noon nakabalang ang aking nararamdaman. Ngayon ay parang naghalo-halo ang lahat ng emosyon sa sistema ko. Oh God, baby, naagaw ang atensyon ko kay mommy na ngayon ay naiyak na habang sinasalubong ako kasama si daddy. Mom, you're crying. I smiled and tried to stop myself from crying. I hugged them both. Pagkatapos noon ay hinatid nila ako patungo sa altar. So as long as I live I'll love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to the very last breath. This day I'll cherish. You look so beautiful in white. Tonight. Kitang-kita ko ang magagandang ngiti ng mga tao sa gilid ko. They're saying something but can't hear it clearly. Umiti lamang ako sa kanila. Nang tuluyan na akong makalapit dito. Tuluyan ring naging malinaw sa aking paningin ang mukha ni Tyrone. He is smiling from ear to ear as the endless tears kept on rolling down on his cheeks. His handsome face welcomed me. He is here, Juna love, Juna life and ever I have. Seeing him in front of you, smiling with the tears in his eyes. It is Duma's dream, Juna long time dream. To be loved by this man whom I offered to I have. Lumapit ito sa amin at parehong nagmano sa aking mga magulang, for the second time. Please, take care of my daughter Mr. Madrigal, my father said in a warning tone. Natawa kaming pareho, mabilis itong tumango.
Yes, sir. Promise, I will love her until my last breath. I'm sorry if I made her die before, but I swear, hindi ko na po ulitin ang pagkakamali kong iyon, he said with full of politeness to my father. Pagkatapos ay tuluyan na nitong inalay ang kanyang kamay sa akin. Nakangiti ko itong inabot at sabay kaming naglakad palapit sa harap ng altar. You're the most gorgeous bride I've seen, he whispered. You too. I never seen a handsome groom like you in my whole life. I smiled at him. Nang umupo na kami pareho. Our both matron of honor and best man walks towards us to help us. Napangiti ako nang makita ko si Joy na nakangiti rin. Mrs. Madrigal ka na ulit, she stated as she continued arranging the gown. Nakakaloko ko itong tiningnan habang paminsan-minsang inilipat ang tingin kay Alex na siya'y tumatayong best man. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Joy na tila ba pinwersang pigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Ladies and gentlemen, friends and family, we are gathered here today to witness and celebrate the union of Samantha Lair and Louis Tyrone in marriage. Through their time together, they have gone into many challenges in lives. With love and commitment, they have decided to live their lives together as husband and wife. Again, panimulang wika ng pari sa harap namin. Habang nagsasalita ito at nagbigay ng mga abiso sa amin, hindi ko maiwasang mapatungo nang maramdaman ko ang pamamasa ng aking mga mata. Maya-maya ay isang kamay ang marahang humawak sa aking kamay at masuyo iyong hinaplos, nang tingnan ko na siya ay ganoon na lamang ang aking pagluha. I just can't believe this day would come. Akala ko ay pagiging magulang lang ng aming anak ang kayang ibigay ngunit hindi. Ang masaya at buong pamilya, akala ko ay hindi na maibabalik ang tiwalang minsan ko nang sinira noon. Akala ko hanggang doon na lang ang kayang labot ng relasyon namin at talagang hindi niya na ako kayang mahalin. But then, that thought suddenly vanished away as he offered me the marriage I've been prayed since then. Iba rin pala ang pakiramdam kapag ikinasal ka sa simbahan at pari ang magdedeklara sa inyo, hindi lamang ang huwes. Ilang minuto ang nagdaan nang matapos ang mga pagbasa ay sabay kaming pinatayo nito. Magkahawak kamay kaming dalawa habang parehong nakatingin sa mata ng isa't isa. Ang sarap sa pakiramdam na puno ng saya at pagmamahal ang mga mata ng lalaking mahal mo habang nakatitig sa iyo. Do you, Louis Tyrone, take Samantha Lair to be your lawfully wedded wife, promising to love and cherish, through joy and sorrow, sickness and health, and whatever challenges you may face, for as long as you both shall live, the priest said. Humigpit ang pagkahawak nito sa aking mga kamay at marahang umiti, "Si do, father," he answered. Lumipat ang paningin ng pari sa akin, "Do you, Samantha Lair, take Louis Tyrone to be your husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish. From this day forward until death do you part," he said. "I do, father," I answered. And now, may we listen to the two lovebirds as they will exchange their vows. Nanginginig ako. Literal na nanginginig nang magsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Naramdaman ko ang marahang pagpisil nito sa aking mga kamay. I, Louis Tyrone Madrigal, accept you, Samantha, as in companion and in wife. Promise to care for you, honor you, and cherish you, for as long as we both shall love. We both may experience difficulties in life as husband and wife that made us once separated. I thank you for the chance you gave to me to show you how much I love you and accepted the marriage to give our son complete and happy family. Take you to be my spouse, in equal love, as you partner on this path, to honor and to cherish, in sorrow and in joy, till death do us part, he said. He then kissed my both hands as he sniffled, he cried in joy. As traveled my right hands to her cheeks and wiped those tears gently, I, Samantha, take you, Tyrone, to be the husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, from this day forward until death do us part. I love and will love you like what's promised since then. Promise to always be there for you and our son, to hold your love as the most precious gift in my life. I will truthful and honor you, I will care for you always and stand by you in times of sorrow and joy, wika ko naman dito. As we finished exchanging our vows,
our little ring bearer walks towards us with a smile on his face. We both hugged Luke as he stopped between us. "Mommy, Daddy," he whispered between our hugs. "Oh God. No one can define how I feel right now. Yisa, the power vested in me, may now pronounce you husband and wife. And now, for the most waited part, groom, you may now kiss the bride," the priest declared. We then heard the noise made by the people behind us. We both chuckled. Tyrone benevolently held both of Eva's cheeks that made me look at him. He is now smiling, tears are vanished. Slowly, he lifted the veil that covers in my whole face. "Finally, I can call you Mrs. Ko again." "I missed you, Mrs. Madrigal," he crowed. "I love you, Mrs. Ko," he added. I'm about to reply him too late, he already shot me using his lips. Narinig namin ang mga nakakabinging hiyawan ng mga tao sa loob ng simbahan, lalong-lalo na ang mga bridesmaids sa gilid ko. Ang mga kasamahan ko sa cake shop. The kiss lasted after seconds. I stared at his face, handsome face to be exacted. Maya-maya, naramdaman namin ang dalawang maliliit na kamay na parehong yumakap sa aming mga hita. "I love you, Mommy and Daddy," Eva's son babbled. Tyrone chuckled and carried him. I gently pinched his chubby cheeks. "Mommy and Daddy also loves you, baby. So much." I replied and planted a long and sweet kiss on his forehead. Tama nga sila. Kung mahal mo talaga ang isang tao, kaya mong harapin ang lahat ng pagsubok na nais kayong paglayuin. Hindi naman talaga natin kayang diktahan ang tadhana at utusang maging masaya ang buhay natin palagi. Akala ko hanggang doon na lang talaga ang lahat. Akala ko, sa pagiging ina na lang ni Luke ang kaya kong gampanan, ngunit heto at sinagot pa talaga ng Panginoon ang dalangin kong magkaroon ng masayang pamilya, mabait na anak at mapagmahal na asawa. We're not yet on our happily ever after. We may have some upcoming challenges to be done as husband and wife. But hearing those vows he just said to me and seeing his eyes full of love, I know we can get through all of those. I am contented. I'm really contented having them in my life. Once upon a time, I once became a battered wife who does nothing but crying at the corner of the house. All those tears caused my heart touch, suddenly altered, and became tears of happiness once prayed. Naalimpungatan ako nang marinig ang ingay na nanggagaling sa alarm clock na nasa gilid ng aming kama. Napangiwi pa ako nang masilaw ako sa refleksyon ng araw na nanggagaling sa binata ng aming kwarto ni Tyrone. Nang tuluyan ko nang maimulat ang aking mga mata, napakunot ang noo ko nang makita nang wala na ang mag-ama ng katabi ko pa kagabi. Sabado ngayon, kaya nasanay na ako nang mas mauna pa talaga ako nang gumising. But now is surprising. I wonder, saan kaya sila? It has been 3 years since I and Tyrone got married. But the feeling is still fresh, at para bang kahapon lang iyon nangyari. The smiles and the tears. I let out a deep sigh as heard them laughing and yelling loudly and happily outside. Naglalaro na naman sila without even waking me up. Inaantok na napahilanos ako sa aking mukha bago tuluyang bumaba ng aming kama upang puntahan sila sa baba. It's already 7 in the morning. Kaya binilisan ko na ang pagbaba sa kwarto upang maghanda ng almusal. Habang pababa ako sa hagdan, dumungo naman ako sa ibaba nang marinig ko ang malakas na tawa ng mag-ama ko. Bigla nang humulma ang isa ng ngiti sa aking mga labi nang makita ko sila. Pagkababa ko sa hagdan, dumiretso kaagad ako sa sala upang samahan ang dalawa. Alam ko nang naglalaro na naman sila ng Android game na kahit kailan ay hindi ko kinahihiligan. Kaya nga minsan ay na-out of place ako dito. Hey! Good morning! I greeted as I leaned towards them. Sabay naman sila nang napatingin sa akin at tipid ng umiti. Good morning, Mommy, Jefferson replied. Good morning, Mrs. Ko, wika naman ng asawa ko. Maya-maya pa'y bumalik ulit ang kanila ng atensyon sa paglalaro ng cellphone at nagtatawanan pa na para ba nang wala ako. Luke is already 8 years old. Lumalaki na ang anak ko. He is already on his 2nd grade of elementary. Pero sa bata lamang nito ng edad, marami na ang namangha sa taglay nito ng kagwapuhan. Well, namana niya nga naman sa ama niya. Bumagsak ang mga balikat ko sa nakita, napanguso ako. Akala ko pa naman ay isosorpresa nila ako,
yung paggising mo sa umaga, sisigaw ka agad sila ng isang katagang, Happy Mother's Day. Tapos hahalikan ka nila sa pisngi ng sabay. Napabuntong hininga ako sa naisip. Tumalikod na ako sa mga ito at nagtungo na sa kusina upang maghanda ng almusal namin. Ako lang yata ang nakaalala. It's Mother's Day today. Naaalala ko pa noong mga nakaraang taon, binibigyan nila ako ng bulaklak o di kaya ihahalikan nila ako sa pisngi. Hindi ko na malayang naluha na pala ako sa mga pinag-iisip ko. Inis kong pinunasan ang mga luha ko. These past few weeks, nagiging emosyonal na ako. Hindi ko naman alam kung bakit pati simple ng pagsnob lang sa akin ay naiiyak na agad ako. Katulad na lamang ng ipinapakita ng mag-ama ko ngayon. They just simply treating me normally, pero kasi inaasahan ko nang i-greet nila ako ngayon. Wala sa sarili nang ipinikit ko ang aking mga mata pagkatapos ay huminga ng malalim upang piliting kontrolin ang emosyon ko. Misis ko, napasinghap ako nang maramdaman ko ang isang pares ng kamay na ngayon ay pumalibot na sa aking baywang. Si Tyrone. He's hugging me from the back. Napalunok na lamang ako, yes, pinwersa ko nang hindi pumiyok ang aking boses. Hindi naman ito sumagot at isinandal lang ang baba nito sa aking kaliwa ng balikat. Marahan pa nito nang hinahaplos ang aking tiyan habang hinahalik-halikan ang aking batok dahilan upang mapapikit ako. He always does that every morning. Caressing my tummy, kissing my neck, hugging me. Sanay naman na ako sa nakasanayan nito ng gawain. Pero yung nararamdaman ko sa tuwing ginagawa niya iyon, tila ba inaninibago pa rin. Tyrone, look. Naghihiwa ako, stop disturbing me. I tried to stop him. Pero tila'y wala itong narinig at ngumisi lang. Goodness! Iba na naman ang nararamdaman ko, lalo na ngayon ang nararamdaman ko ang matangos nito ng ilong sa aking tainga. Sinusumpong ka na naman. Hindi ba maganda ang gising ng misis ko, malambing nito ng wika habang patuloy pa ring sinisiksik ang mukha nito sa aking liig. Napanguso naman ako sa tanong nito, hindi niyo ako ginising, pagsusumbong ko na lamang. Nakasimangot ako nang tumigil sa ginagawa habang nakatitig sa kawalan. Nakalimutan niyo rin ang araw na ito. Maya-maya pa'y narinig ko ang mahina nito ng pagtawa at mas lalo lamang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Ang sarap talaga sa pakiramdam sa tuwing yayakapin niya ako. Ang init ng yakap nito na hatid nito ay siya nang hinahanap-hanap ng katawan ko. Nagtatampo na naman ito ng asawa ko. All right. Sorry. Gigisingin ka na sana namin ni Luke, pero nagdalawang isip kami kasi ang sarap ng tulog mo. Humihilig ka pa nga, si Ihi chuckle. Kahit na. Saka, wala ka ba nang naaalala sa araw na ito, paalala ko pa dito. San? Ano nang mayroon ngayon, special ba? He confusedly asked. Napabuntong hininga na lamang ako at umiling na lamang. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking ginagawa. Nagsimula na namang manginit bawat sulok ng aking mga mata, naiiyak na naman ako. Binilisan ko na lang ang aking ginawa upang makaalis na kami sa posisyong iyon. Nagmamadaling inilagay ko ang mga hiniwang sibuyas at bawang sa plato sa gilid nito. Excuse me. Magluluto na ako. I excused. Pero tahimik pa rin ito nang nakayakap sa likuran ko habang nakasandal pa rin sa aking balikat. Napakunot ang noo ko. Tinutulugan niya ba ako? Tyrone. I called his name. Still, no response. I let out deep sigh, Tyrone. Bitaw muna. I have to prepare breakfast for us, baka nagugutom na si Luke, wika ko pa. Let me help you, he said finally. Wag na, matagalan lang tayo. Saka, it's already 7. Baka malipasan ng gutom si Luke, sagot ko pa dito. Nagpakawala naman ito ng isang malalim na hininga bago tuluyang kumalas sa aking pagkayakap, no need. We already ate, misis ko, napatigil naman ako sa sinabi nito. Nakakunot ang noo nang tiningnan ko ito, what? I questioned. We already ate. Kaya tutulungan na lang kita ng magluto para sa iyo. Hindi kasi masyado nang masarap ang ginawa namin kanina at baka hindi mo magustuha. Enough. I cut his words. Pabagsak ko nang nilagay ang plato sa mesa. I tried to calm myself because it feels like I'm drowning in my own emotions. Bibusog pa pala ako, bago pa man ito makapagsalita,
umalis na ako sa kanya ng harapan at nagmamadali ng nagtungo sa sala. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. I shouldn't have done that to him. Pero, pakiramdam ko ay naubusan na kaagad ako ng pasensya, at tila ba iisa ng malaki ng kasalanan ang ginawa nito sa akin. Mommy! Are you okay? Bumungad sa akin ang anak ko na ngayon ay tumatakbo na pala papalapit sa akin. Niyakap nito ang aking baywang, napangiti naman ako sa simpleng ginawa nito. Marahan ko nang hinaplos ang alago at itim buhok ng anak ko. I'm okay, baby. I answered. Then ever do you have tears in your eyes? Did thy baby ask as he looked up to see me. Umiti ako dito, nothing, baby. Mommy just got carried out of emotions. But I'm okay. I tried to be very best just to sound cheerful in front of Esley's son. Okay po. Don't tearsay na po, Mommy. I'm sure you'll be happy later. Luke babbled. Natawa naman ako sa sinabi nito. Sana nga maalala nyo. Damn these emotions. Para naman ako ng buntis dito. I stiffened when a hypothesis suddenly popped in his mind. Posible kaya? Just don't remember when it had last in the period. Masyado na rin kasi ng busy to the point na kahit kabuwanan ko ay hindi ko na maaalala. Palihim na lang ako nang umiling upang alisin ang mga iyon sa aking isip. Ninitian ko ang anak ko. Bahagya ako ng yumuko at nanggigigil na inipit ang magkabila ng pisngi gamit ang dalawang mga kamay ko, Roger. I chuckled. Ilang minuto ang nakalipas, nagtungo na lamang kami sa mahabang sopa at binuksan ang telebisyon upang manood. Napanguso ako nang marinig ko ang pagkaluskos kusina. Nagluluto yata siya. Kahit papaano ay lumuwag naman ang pakiramdam ko. Ang totoo ay nagugutom na talaga ako kaya nga lang, sinabi nito nang kakatapos lang nila ng kumain. Simula noong maikasal kami ni Tyrone. Nanibago kaagad ako. Paano ba naman kasi, hindi na kasi ito katulad noon na, kung gusto niya ay kailangan nandiyan kaagad. Ngayon kasi, nagpapakumbaba na ito. Inispoil niya na kami ng anak niya, na kahit joke lang, totohanin niya na agad. Kapag naman hindi kami nagkakaunawaan at mauwi sa bangayan, magugulat na lang ako nang bigla-bigla ito ng mananahimik at mag-walk out. Speaking of Tyrone. Napatitig ako dito ng puno ng ngiti nang lumabas ito galing sa kusina habang hinuhuban ang apron na suot nito. Mas lalo lamang ako nang nahulog dito. Baduy man kung tingnan pero, ang hot niya habang suot ang apron niya nang may nakalagay na daddy. Luke, go to the kitchen. Kakain ulit tayo. Sinusumpong si Mommy, sikirinig ko ng wika nito sa anak namin na ngayon nasa tabi ko. Sure po, Daddy, masigla ng sagot ng anak ko at nagmamadali ng bumaba sa sopa. Hinawakan ko pa ang braso nito upang hindi matumba, pero sadyang mabagal lang talaga ako kumilos at tuluyan na pala nang nakababa ang anak ko. He flashed me a grin before he finally left the sala. Naiwan kaming dalawa doon. Bago pa man nito ako tuluyan ng kausapin, tumayo na ako sa upuan at kinuha ang remote control upang patayin ang telebisyon. Mrs. ko, is there any problem? Bahagya ako nang nanigas sa bigla nitong tanong. Here we go again. Kumunot naman ang noo ko at tiningnan ito na para ba nang wala ng kaide-ideya sa sinabi nito, what are you talking about? I ask. Bakit pa kasi pinauna pa nito ang anak naming umalis? Yan tuloy, wala na naman ako ng kawala rito. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako ng ikinagalit mo? He questioned. Narinig ko ang mga hakbang nito na papalapit sa direksyon ko. Kaagad naman ako nang umiling, of course, not, nagtatampo lang naman ako, that's it. Kung ganoon, bakit para nang ayaw mo ako ng kausapin, masuyo nito ng wika. Naramdaman ko naman ang mga kamay nito sa aking magkabila ng pisngi, upang maiharap niya ako sa kanya. Now, I'm already staring at those captivating eyes. And no, I'm not. Now, pwede na ba tayo nang pumunta sa kusina? Naghihintay na ang anak natin doon, pag-iiba ko na lang sa usapan. Napabuntong hininga naman ito pagkatapos ay nagbaba ng tingin. Maya-maya pa'y tuluyan na nito nang ibinaba ang mga kamay. I am about to turn his back, when suddenly his right hand caught my arms and pulled me closer to him. Napatitig ito sa aking mga mata bago tuluyang magsalita, alam ko nang mayroon. Samantha,
We're already married for Pete's sake. Kung ano ng problema mo, problema ko na rin, he almost shouted. He is frustrated. Masyado na nang halata sa kanya ng mukha. Napapikit naman ako nang bigla ako nang nahilo. Napahawak naman kaagad ako sa braso nito nang kamuntikan na ako nang mawala ng balanse. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ay dahil sa kakulitan nito ng asawa ko. Napansin niya naman kaagad ito at bigla nito nang hinawakan ang likuran ko, Pak. Are you okay, Mrs. ko, natataranta pa nitong ang tanong. Hindi ko naman ito pinansin at inantay na humupa ang nararamdaman ko. Nang sa wakas ay humupa na ito, dahan-dahan ko nang iminulat ang aking mga mata. Bumungad sa akin ang nag-aalala ng mukha ni Tyrone. Nanatili pa rin ang matipuno nito ng braso sa likod ko. Maya-maya ay inisan ko ito at marahang hinaplos ang braso nito ng hawak-hawak ko. Look, gutom na siguro ako. Kaya, tara na, mabuti na lamang at hindi na ito nagprotesta sa sinabi ko. Tumango na lamang ito, naglakad kami patungo sa kusina habang nakasuporta pa rin ang kamay nito sa aking likuran. Natawa naman ako sa ginagawa nito. Huminto naman ako sa paglalakad at natatawa ng tiningnan ito. GK, I'm fine. You're overacting. I chuckled. I'm just worried. Of course, sino nang hindi mag-aalala ng asawa kapag nakikita niya ang mahal niya ng nahihilo at kamuntikan na ng matumba, shot him using evil lips. He's being overprotective again. Isang simple ng pagkahilo lang naman ang naramdaman ko and it's normal. Lalo na kagaya ko ng palagi ng stress. Bago pa man ako tuluyang makalayo sa kanya, kaagad niya nang hinawakan ang batok ko. Mas lalo lamang lumamin ang paghahalikan namin. He started moving his lips and so followed every move he does. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang ngipin nito ng bahagya ng kumagat sa aking pang-ibaba ng labi dahilan upang mapaungol ako. Humulma ang pagngisi nito sa pagitan ng aming mapusok na paghahalikan. Kalaunay, tuluyan na ako nang nawala sa sarili at inilakbay ko ang aking mga kamay sa kanya ng bato. Maya-maya pa'y iniwas na nito ang kanya ng mukha sa akin at dinampian ng masuyong halik ang aking bato. Napapikit ako sa sensasyong dala noon, damn, you're being wild again, Mrs. ko. Let's stop this already. Our baby might be mad at us. Let's continue this later in our room, alright, he whispered. Napatango naman ako dito at nauna na ng maglakad. Sinadya ko pa ng bilisan ang bawat paghakbang ko dahil pakiramdam ko'y namumula ako. Para ng kanina lang, nagtatampo ako sa kanya, tapos ako pa ang naglakas loob na halikan siya. Jeez! Mabuti na lamang at hindi niya ako tinawanan. Mrs. ko. I heard him called me. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. I'm on the way to the kitchen but then suddenly felt it again. Tila ba'y umiikot ang buong paligid ko dahilan upang makaramdam ako ng pagkasuka. Tatakbo pa sana ako patungo sa pinggan ng napagtanto ko nang nakahiga na pala ako sa sahig. Samantalang, tinatawag naman ni Tyrone ang aking pangalan. Daddy, is mommy fine? Yes, baby. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang mga boses ng mag-ama ko. Bumungad sa akin ang puting kisame at amoy ng ospital. Daddy! Look! Gising na po si Mommy. I heard Luke suddenly exclaimed. Oh God! Mrs. ko, bago ko pa man sila matingnan, naramdaman ko ang mahigpit nito ng pagyakap sa akin. Napakuryot naman ang aking noo sa ginawa nito. Hey, what's wrong? I asked. Thanks, God you're fine, he yelled. Daddy, stop what you're doing. We already planned everything, but then you ruined it, T. I heard Luke complained. Ah. Yeah, kumalas naman ito sa pagkayakap sa akin at mabilis na yumuko na para ba nang may kinuha ito sa ibaba ng kama. Napangiti naman ang anak ko at pumatong sa kama. Ready, Daddy. Happy Mother's Day, Mrs. ko. Bago pa man matapos sa pagbibilang ang anak ko ay inunahan na siya ng kanya ng ama. Ngumiti si Tyrone sa akin at inilahad ang isang palumpo ng bulaklak. Sumilay naman ang isa ng ngiti sa aking mga labi nang marinig ko ang sinabi nito. Akala ko ba nakalimutan nila? Parte ba iyon ng plano nila? Daddy, you're unbelievable. You cheated. I hate you,
Napuno naman ng tawanan ang buong kwarto nang bigla nang nagreklamo ang anak namin na ngayon nasa paanan ko na at masama nang nakatitig sa kanya ng ama. Oh, I'm so sorry, dear baby. Daddy was too excited. Tyrone chuckled. Umupo ito sa gilid ko at kinaway ang anak papalapit sa kanya. Kahit na. You still cheated, sumimangot ang mukha ng anak namin kaya mas lalo lang ako nang natawa. Inangat ko na lang ang aking sarili paupo sa kama, kaya dali-dali naman ako ng tinulungan ng asawa ko. Inilahad ko ang kamay ko sa anak ko na ngayon nakasimangot na habang nakatungo. Natatawa pa ako dahil sa taglay nito ng kakyutan. Baby, come here. I called him. Alam ko namang lahat ito sa kalooban niya, but he still followed me. Lumapit ito sa tabi ko habang kaharap naman nito ang kanya ng ama. Niyakap niya ako ng mahigpit. Doon ko na lamang napagtanto ng umiiyak na pala siya. Hush now, baby, pagpapakalma ko dito. Napatango naman ako dito at nauna na ng maglakad. Sinadya ko pa ng bilisan ang bawat paghakbang ko dahil pakiramdam ko'y namumula ako. Para ng kanina lang, nagtatampo ako sa kanya, tapos ako pa ang naglakas loob na halikan siya. Jeez! Mabuti na lamang at hindi niya ako tinawanan. Mrs. Ko. I heard him called me. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. I'm on the way to the kitchen but then suddenly felt it again. Tila ba'y umiikot ang buong paligid ko dahilan upang makaramdam ako ng pagkasuka. Tatakbo pa sana ako patungo sa pinggan ng napagtanto ko nang nakahiga na pala ako sa sahig. Samantalang, tinatawag naman ni Tyrone ang aking pangalan. Daddy, is mommy fine? Yes, baby. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang mga boses ng mag-ama ko. Bumungad sa akin ang puting kisame at amoy ng ospital. Daddy! Look! Gising na po si Mommy. I heard Luke suddenly exclaimed. Oh God! Mrs. Ko, bago ko pa man sila matingnan, naramdaman ko ang mahigpit nito ng pagyakap sa akin. Napakuryot naman ang aking noo sa ginawa nito. Hey, what's wrong? I asked. Thanks, God you're fine, he yelled. Daddy, stop what you're doing. We already planned everything, but then you ruined it, T. I heard Luke complained. Ah. Yeah, kumalas naman ito sa pagkayakap sa akin at mabilis na yumuko na para ba nang may kinuha ito sa ibaba ng kama. Napangiti naman ang anak ko at pumatong sa kama, ready, Daddy. Happy Mother's Day, Mrs. Ko. Bago pa man matapos sa pagbibilang ang anak ko, ay inunahan na siya ng kanya ng ama. Ngumiti si Tyrone sa akin at inilahad ang isang palumpo ng bulaklak. Sumilay naman ang isa ng ngiti sa aking mga labi nang marinig ko ang sinabi nito. Akala ko ba nakalimutan nila? Parte ba iyon ng plano nila? Daddy, you're unbelievable. You cheated. I hate you. Napuno naman ng tawanan ang buong kwarto nang bigla nang nagreklamo ang anak namin na ngayon nasa paanan ko na at masama nang nakatitig sa kanya ng ama. Oh, I'm so sorry, dear baby. Daddy was too excited. Tyrone chuckled. Umupo ito sa gilid ko at kinaway ang anak papalapit sa kanya. Kahit na. You still cheated, sumimangot ang mukha ng anak namin kaya mas lalo lang ako nang natawa. Inangat ko na lang ang aking sarili paupo sa kama, kaya dali-dali naman ako ng tinulungan ng asawa ko. Inilahad ko ang kamay ko sa anak ko na ngayon nakasimangot na habang nakatungo. Natatawa pa ako dahil sa taglay nito ng kakyutan. Baby, come here. I called him. Alam ko namang lahat ito sa kalooban niya, but he still followed me. Lumapit ito sa tabi ko habang kaharap naman nito ang kanya ng ama. Niyakap niya ako ng mahigpit. Doon ko na lamang napagtanto ng umiiyak na pala siya. Hush now, baby, pagpapakalma ko dito. Happiness. Nang tuluyan na nito nang mailayo ang mga labi namin, dinampian niya ng masuyong halik ang aking noo na nagpangiti sa akin. Thank you so much for this gift, Mrs. Ko. I love you so much, he whispered. The end.